Inakala ng lahat na isa siyang talunan, walang kwenta, walang kakayahan. Pero hindi nila alam, makikipagkontrata siya sa pinakamalakas na espiritu sa buong mundo at magiging pinakamakapangyarihang bayani. Si A, isang lalaking ipinanganak na may job class na appraiser na sa mundo nila ay itinuturing na walang silbi. Pero tulad ng karamihan sa mga kabataang may pangarap, gusto pa rin niyang maging isang adventurer para makamit ang mga pangarap niya. Ang kaso, dahil wala siyang kakayahan, halos parang alipin na lang siya ng party na sinalihan niya. Siya ang taga-bitbit ng gamit, taga-kolekta ng loot kapalit ng kaunting bayad. Ang swordsman nilang si Zord at ang wizard na girlfriend nitong si Jeline ay tinatrato lang siya na parang basahan. Hindi siya makalaban o makasagot kasi alam niyang walang ibang party na tatanggap sa kanya. Habang nakikipaglaban sina Zord at Jeline sa isang rat monster, nakatambay lang siya sa likod. Pagkatapos ng laban, trabaho ni A na i-appraise ang bangkay at kunin ang mga parte nitong may halaga. Pero dahil wala siyang lakas, hirap na hirap siyang bunutin ng ngipin ng halimaw. Nang humingi siya ng tulong, binato lang siya ni Zord at sinabing, kung hindi mo kayang gawin ang iisang trabaho mo, wala kang karapatang sumali sa kahit anong party. Gusto pa rin ni A na magtagumpay bilang adventurer, kaya nilunok na lang niya ang inis at kahihiyan, at pinilit kunin ang ngipin ng halimaw. Maya-maya, nakakita sina Zord at Jeline ng bangkay ng Hellhound, isang napakalakas na halimaw. Sobrang saya nila dahil alam nilang mahal ang bentahan ng mga parte nito. Agad nilang inutusan si A na magtrabaho. Pero napansin ni A na hindi normal ang sitwasyon kasi wala naman dapat hellhound sa floor na ito. Sinabihan lang siya ng dalawa na huwag kang mag-isip ng mga bagay na lampas sa antas mo. Pinilit pa rin siyang lapitan ng bangkay. Habang dinidismantle niya ang hellhound, napansin nila ang isa pang bangkay sa malayo. Excited ulit si Zord, kaya inutusan si A na i-appraise at kunin ang lahat ng valuable parts. Pero nagpanik si A kasi ayon sa mapa ng guild, delikado ang parte ng dungeon na ito. Sinubukan niyang kumbinsihin si Zord na masama ang kutob niya pero sinabihan lang siya ng bastos na swordsman ng huwag kang duwag. Kung ayaw mong masisante, sumunod ka na lang. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagdating nila sa mas malalim na bahagi ng dungeon, nagkalat ang mga bangkay ng hellhound sa paligid. Akala ni Zord at Jeline jackpot na sila, parang treasure trove daw. Pero si A lang ang nakapansin na bitag pala ito. Sinubukan niyang ipaliwanag. Kung adventurer ang pumatay sa mga hellhound na to, bakit hindi pa nila kinuha ang mga valuable parts? Pero hindi makaintindi si Zord. Sinigawan lang siya, tumahimik ka. Biglang itinuro ni A ang isang dambuhalang grupo ng mga hellhound na papalapit sa kanila. Lahat sila nang inig sa takot. Napansin ni A ang dugong tumutulo sa panga ng mga halimaw at doon niya na-realize ang totoo, ang mga patay na hellhound ay biktima ng laban ng mga grupo nila mismo. Sina Zord at Jeline ay naparalisa sa takot dahil kahit isang hellhound lang. Hindi nila kayang talunin at ngayon, isang buong kawan ng impyernong aso ang papalapit sa kanila. Biglang nakaisip ng plano si Zord at sinabi kay Jeline na gamitin si A bilang pain o decoy. Natarante si A nang marinig yon pero hindi siya nakagalaw para ipagtanggol ang sarili dahil bigla siyang inatake ni Jeline ng paralyzing spell. Bumagsak siya sa lupa, hindi makakilos kahit isang daliri, habang sina Zord at Jeline ay tumakbo palayo nang aasar pa sa mga hellhounds na papalapit dito at halos mawala ng ulirat si A, pero nang kagatin siya ng mga hellhound, ang tindi ng sakit ang nagpagising sa kanya. Sa tindi ng kirot, nabasag ang paralysis. Kumuha siya ng bato at pinaghahampas ang mga hellhound para makalayo. Nang maitaboy ang mga ito saglit, kinuha niya ang pagkain sa bag at ibinato sa kanila para mailigaw ang atensyon ng mga halimaw, papalayo siyang naglakad ng pilay sa loob ng madilim na dungeon, desperado na makatakas. Pero sa kasamaang palad, pagdating niya sa labasan, nandun sina Zord at Jeline, hinaharangan ng daan. Mabilis siyang naghanap ng ibang ruta at nakakita ng isa, pero dinala lang siya nito sa isang dead end. Doon niya narinig muli ang mga hellhound, papalapit na. Doon niya na-realize, patay na talaga siya, kahit anong piliin niya. Mura siya ng mura sa sarili, sinisisi ang trabaho niyang walang kwenta na nagdulot lang ng paghihirap. Naalala niya rin, kung hindi lang siya ng arap maging adventurer, baka tahimik at mahaba pa ang buhay niya, pero huli na ang lahat. Kaya't nagdesisyon siyang tumalon mula sa bangin, mas mabuti pa raw yun kaysa mamatay sa kagat ng mga hellhound. Tumalon siya, sabay isip. Ganito pala ako mabubuhay at mamamatay, isang talunan. Mahaba ang kanyang pagbagsak. At nang tuluyan siyang bumagsak sa lupa, halos patay na siya, duguan, wasak, pero hindi pa tuluyang wala, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang magandang babae na nakaputing bestida. Parang nagliglitch ang itsura nito, paulit-ulit na naglalaho at lumilitaw habang papalapit. Yumuko ito at hinalikan ng noo ni A bago siya tuluyang mawala ng malay. Pagdilat ni A, wala na ang babae.
Pero himala lahat ng sugat niya, gumaling, napansin niyang nasa loob siya ng maliit na pool sa paanan ng isang napakalaking puno. Sinuri niya ang tubig gamit ang appraisal skill, at muntik na siyang maiyak sa gulat. Ang tubig pala ay isang S-rank item na tinatawag na Yggdrasil Drops. Kayang pagalingin ng tubig na yon ang anumang sugat o sakit. Sinubukan niyang i-appraise ang malaking puno, at tumambad ang pangalan, Yggdrasil, ang World Tree, ang pinagmumula ng walang hanggang mana. Halos hindi makapaniwala si A. Akala ng lahat matagal nang nawala at natuyo ang tanging World Tree sa mundo. Noon, ito lang ang pinagmumula ng mana para sa lahat, pero kahit nawala ito, patuloy pa rin silang nakagamit ng mana. Dahil dito, naniwala ang mga scholar na baka may iba pang World Tree, pero wala silang natagpuan kahit isa. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala si A na nakatago pala ang World Tree sa pinakailalim ng dungeon na to. Naalala niyang iniligtas siya nito, kaya marahan niyang hinaplos ang puno at taos-pusong nagpasalamat. Bigla siyang nakarinig ng mahinang ungol, pero nang lingunin niya, wala namang tao. Inisip niyang guni-guni lang niya yon, nagpasya siyang ituloy ang pag-explore sa dungeon para makahanap ng daan paakyat sa ibabaw. Bago umalis, muli siyang tumingin sa puno at nagpasalamat. Sa di kalayuan, sinubukang sumagot ng babaeng nakaputi, pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Habang papasok muli si A sa madilim na dungeon, naisip niya, kung hindi pa naabot ng guild ang bahaging ito, siguradong sobrang delikado rito. Matagal nang walang nakakasalubong na halimaw si A, kaya ibinaba niya ang kanyang guard. Bigla na lang, isang mabilis na atake ang tumama sa kanya at naputol ang tenga niya, parang naging si Van Gogh. Natarante si A, pero bago pa siya makagalaw, isa pang mabilis na hiwa ang pumutol sa mga daliri niya. Lumingon si A para tingnan kung ano ang nangyayari, at nakita niyang dumating ang Big Daddy ng lahat ng halimaw, isang mabangis na itim na oso na sinira ang eyeball monster sa harap niya. Pinatay ng oso ang halimaw, pero pagkatapos ay sinugatan ang mukha ni A, kaya bahagyang nabulag siya. Napasigaw si A sa sakit habang sinisiksik siya ng oso, pinipiga ang katawan niya na parang dudurugin ang mga buto. Sigurado na siyang iyon na ang katapusan, pero bigla na lang may sumalakay sa oso at pinatay ito sa isang hampas lang. Bago siya mawala ng malay, natanong niya ang maliit na silweta ng taong tumulong sa kanya, at narinig niyang sinabi nito na tinulungan lang siya dahil may espesyal na taong humiling na tulungan siya. Nawalan siya ng malay pagkatapos noon, pagmulat niya, muli siyang nasa paanan ng World Tree. Ganap na gumaling, at ang dati niyang nasirang mata ay napalitan ng bago. Bigla niyang nakita ang babaeng nakaputing bestide sa harap niya, nakangiting nakatingin habang may hawak na tasa ng tsaa. Agad siyang nabighani sa kagandahan ng babae, habang nakatitig pa siya, biglang lumitaw ang isang loli sa tabi niya at sinabi sa kanya na tigilan ang kakaibang iniisip niya tungkol sa anak nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit itong loli na mas patag pa kaysa sa career graph niya ay tinatawag na anak ang magandang babae. Sinabi ng loli na huwag siyang bastos sa anak niya at inumin ang tsaa na espesyal na inihanda para sa kanya. Halos pilitin nitong ipainom kay A ang tsaa, at nagulat siya dahil napakasarap nito. Doon nalaman ni A na ang loli ay si Ursula, ang tagapangalaga ng World Tree, at ang magandang babae na si Yuri ay hindi niya totoong anak. Ayon kay Ursula, ayaw daw talaga niyang iligtas ang mababang uri ng nilalang gaya ng tao, pero dahil nakiusap si Yuri, pinuntahan niya ang dungeon at niligtas si A mula sa oso. Hindi pa rin makapaniwala si A na si Ursula ay tagapangalaga ng World Tree. Ipinaliwanag ni Ursula na may 9 na World Trees sa mundo, at bawat isa ay may tagapangalaga na nagpoprotekta rito laban sa panganib. Pagkatapos, ibinunyag ni Ursula na si Yuri ay hindi tao, kundi espiritu ng World Tree mismo, at simula pa noon ay inaalagaan na niya ito kaya itinuturing siya ni Yuri bilang ina. Sinabi ni A na napakaganda ni Yuri, at hindi natuwa si Ursula dahil nililigawan daw niya ang anak nito. Binalaan niya si A na kukuhain ulit ang mata niya na pinaghirapan niyang ayusin, at doon naalala ni A na iyon nga ang mata na nasira noong inatake siya ng oso. Ipinaliwanag ni Ursula na ang mga patak ng World Tree ang nagpagaling sa kanya, pero hindi na kayang ayusin ang dati niyang mata. Gustong-gusto ni Yuri na makakita ulit si A at maging mas malakas pa siya, kaya gumawa si Ursula ng isang espesyal na mata gamit mismo ang mga parte ng World Tree. Nagulat si A nang marinig to at agad niyang tinanong si Yuri kung bakit siya ganon kalaki mag-alala para sa kanya. Sabi ni Yuri, dahil isa lang daw siya sa iilang taong nagpasalamat sa kanya. Pinaliwanag ni Ursula na bago pa man dumating si A, marami ng adventurer ang bumagsak sa lugar na yun. Niligtas silang lahat ni Yuri, pero ni isa sa kanila, walang nagpasalamat. Sa halip, sinaktan pa nila siya nang malaman nilang siya pala ang World Tree. Kaya para kay Yuri, ang simpleng kabaitan ni A ay napakalaking bagay na. Nagpasalamat si A kay Yuri sa pagligtas sa kanya ng 2 beses at bigla namang namula si Yuri. Pero bago pa maging awkward ang eksena, sinabat ni Ursula at sinabi kay A na lumayas na siya sa bahay nila ngayong magaling na siya.
Ngunit sinabi ni Yuri na mapapahamak si A kung lalabas siya ng ganito pa lang ang kalagayan niya. Nakiusap siya kay Ursula na tulungan pa si A at sa sobrang pag-aalala, napaiyak pa siya. Hindi kayang tumanggi ni Ursula kapag ganito si Yuri, kaya napagdesisyonan niyang sanayin si A hanggang sa kayanan nitong makalabas sa dungeon ng mag-isa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ursula, agad niyang dinala si A sa loob ng dungeon para simulan ang training. Napaisip si A, lagot, baka hindi ko to kayanin. Dinala siya ni Ursula sa isang madilim na pasilyo at inutusan siyang tumingin sa harapan. Sabi ni A, mas madilim pa to kaysa sa future ko na agad namang sinagot ni Ursula ng insultong parang, ang hina mo talaga. Ipinaliwanag niya na ang kaliwang mata ni A ay may kapangyarihan ng World Tree at kung magpo-focus lang siya, makikita niya ng mas malinaw ang paligid. Kaya pinilit ni A mag-concentrate habang iniisip si Yuri at bigla, para bang nawala ang dilim. Kitang-kita na niya ang lahat. Parang liwanag ng araw. Natutuwa si Ursula kaya bigla siyang bumato ng bato sa isang natutulog na eyeball monster. Nagising ng halimaw at nagsimulang magwala. Sabi ni Ursula, ito ang unang leksyon, i-dodge niya lahat ng atake ng halimaw gamit ang appraisal skill. Sabi naman ni A, hindi po ganyan gumagana ang appraisal skill, pero nainis na si Ursula. Subukan mo muna bago ka sumuko. Sabay sigaw nito. Ipinaliwanag ni Ursula na kaya ng spirit eye ni A na gamitin ang appraisal skill sa ibang paraan. Kaya sinubukan ni A ito sa eyeball monster at nakita niyang susunod nitong tatargetin ang kanang tainga niya. Tuwang-tuwa si A na kaya na niyang basahin ang galaw ng halimaw, pero huli na. Tinamaan pa rin siya, naputol ang tainga niya. Agad nagcast si Ursula ng barrier at ginamo ang tainga ni A gamit ang World Tree Drops. Hindi ako titigil sa paghilom sa'yo kahit gaano ka pa kalala masugatan, sabi ni Ursula. Kaya wala kang dahilan para tumigil sa training na to. Tinanggal niya ang barrier at umatake ulit ang eyeball monster. Nabasa ni A na tatargetin naman ito ang kaliwang binti niya kaya ginamit niya ulit ang appraisal skill para tamaan ang eksaktong timing ng pag-atake. Sa wakas, nakaiwas siya. Habang tuwang-tuwa siyang ikinukwento kay Ursula ang ginawa niya, biglang umatake ang halimaw mula sa likod. Huwag kang masyadong kampante dahil lang sa isang beses kang nakaiwas. Sigaw ni Ursula. Doon niya na-realize si A na tama si Ursula. Kaya nagpatuloy siya sa matinding training, isang buong linggo niyang inensayo ang pag-iwas sa mga atake ng eyeball monster. Hanggang sa huli, kaya na niyang sabay na basahin ang lokasyon at timing ng bawat galaw ng kalaban, kaya niyang i-dodge lahat ng atake, pero tuwing nagiging kampante siya, biglang nabibiktima siya ng eyeball monster na umatake nang hindi niya inaasahan. Tulad ng dati, si Ursula ang nag-heal sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi niya na nakapasa na si A sa unang pagsasanay at oras na raw para sa part 2. Ngayon, kailangan daw niyang talunin ang eyeball bat. Pero reklamo agad si A, hindi raw panglaban ang job class niya. Napairap si Ursula at sinabihan siyang tumigil sa pagreklamo. Binigyan niya si A ng sanga mula sa World Tree, mismong si Yuri ang nakasira noon para gamitin bilang sandata. Gamitin mo to ng maayos, sabi ni Ursula, at talunin mo ang kalaban. Tinanggap ni A ang hamon. Iniisip niyang kayanan niyang hulaan ang galaw ng halimaw kaya madali na lang itong patumbahin. Pero mali siya, hindi sapat ang bilis ng mga palo niya para tamaan ang eyeball bat. Humingi siya ng tips kay Ursula, pero ang sabi lang nito, gamitin mo ang spirit eye. Alamin mo mismo. Kaya nag-focus si A sa galaw ng halimaw. At bigla, nagamit niya ang advanced version ng appraisal skill niya. Nang gamitin niya ang super OS skill, nakita niya ang galaw ng kalaban na parang slow motion. Sinamantala niya ang pagkakataon at nag-counterattack, isang malakas na palo lang, bumagsak agad sa lupa ang halimaw, namangha si A sa lakas niya, pero binigyan siya ni Ursula ng karate chop sa ulo. Huwag kang masyadong mayabang, sabi nito. Pagkatapos, binigyan siya ng susunod na misyon, talunin ang lahat ng eyeball bat monsters sa floor na to. Nagawa yun ni A ng mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ni Ursula. Magaling, sabi ni Ursula. Ngayon, oras na para sa susunod mong leksyon. Kailangan daw ni A na i-appraise ang kakayahan ng eyeball monster at gawing sarili niya. Narealize ni A na parang imposible yun, pero sabi ni Ursula, tama ka, imposible to para sa mga tao. Pero dahil may spirit eye ka, kaya mo to. Sinubukan ni A pagkatapos niyang titigan ng halimaw ng matagal, bigla niyang nakuha ang super acceleration skill nito. Agad sumakit ang ulo niya sa dami ng impormasyong pumasok. Sinabihan siya ni Ursula na gamitin agad ang bagong skill. Kumuha siya ng crouching stance at tumakbo, mabilis na mabilis, parang tatay kong nalaman na ipinanganak na ako, pero dahil hindi pa handa ang katawan niya, pa-unit ang mga kalamnan niya sa sobrang bilis. Bumagsak siya, pero agad siyang pinagaling ni Ursula gamit ang World Tree Drops. Tumakbo ka hanggang mapagod ka, utos ni Ursula. Gagamutin kita ulit. Sa bawat beses, lalakas ang katawan mo.
Ginawa ni Aeon ng daan-daang beses. At paglipas ng ilang araw, sobrang tibay na ng katawan niya, kayang-kaya na ang kahit anong stress. Para sa susunod na leksyon, sinabi ni Ursula na papayagan niyang i-appraise ni A ang sarili niyang skills, kahit ayaw niya talaga. Nagtanong si A kung ano ang ituturo niya, bigla siyang tinamaan ng fireball. Ang tinuturo ko, sabi ni Ursula, ay kung paano mag-cast ng magic ng walang chant. Gamitin mo ang appraisal mo habang umaatake ako. Tinangka ni A, pero hindi niya agad nakaya, naging medium well siya sa sunog. Pinagaling ulit siya ni Ursula, tapos binato ulit ng fireball. Pagkaraan ng ilang ulit, natutunan din ni A kung paano mag-cast ng fireball ng walang chanteng. Pero agad siyang napagod, ubos ang mana niya, buti na lang, may World Tree Drops ni Yuri na nagre-refill ng mana at pinapataas pa ang kapasidad niya. Nagpatuloy siya sa training ng kalahating buwan, at sa wakas, kaya na niyang magpaulan ng daan-daang fireball ng sabay-sabay, at pati intermediate magic, kaya na rin niya, sinabihan siya ni Ursula na sapat na ang lakas niya para mag-isa sa dungeon, pero bago siya tuluyang payagan, gusto muna ni Ursula na isagawa ang huling pagsubok. Dinala niya si Ian sa isang laban kontra Death Bear. Kinabahan si Ian dahil bumalik ang trauma niya mula sa nakaraan, sinabihan siya ni Ursula na magtiwala sa sarili, matagal na siyang nagsanay para maging malakas at bigla na lang siyang itinulak nito papunta sa halimaw. Nagpaulan si Ursula ng fireballs. Pero parang stormtrooper sa sablay si Ian, lahat mintis. Buti na lang, nagsilbing distraction ng usok, kaya ginamit ni Ian ng super speed skill para makalibot sa likod ng halimaw. Sumugod ang Death Bear, pero ginamit ni Ian ng super appraisal skill, kaya tila bumagal ang oras sa paningin niya. Doon siya bomb iron ng isang malakas na wind spell. Hindi siya tumigil sa pag-atake gamit ang fireballs, may tama, may mintis, pero sa huli, naitabla rin niya ang S-rank monster. Pagkatapos ng laban, inappraise niya ang mga kakayahan ng Death Bear at inabsorb ang S-rank skill Steel Cutter na nagbibigay ng napakatibay na depensa at matinding piercing power sa mga atake niya. Habang nilalabanan ng sakit ng ulo mula sa pag-absorb ng skill, sinabi ni Ursula na tapos na ang training niya. Handa na raw siyang umakyat sa dungeon ng mag-isa, dinala siya ni Ursula pabalik sa World Tree at sinabihan siyang dapat maging mapagpasalamat dahil may ibibigay siyang huling regalo. Ang regalo, ang natitirang spirit core ng World Tree. Nabigla si Ian at tumangging tanggapin dahil sobrang halaga nito, pero sabi ni Ursula, hindi mo yan inaangkin. Hiram lang yan. Kapag namatay ka, kusa itong babalik sa World Tree. Ginamit ni Ursula ang mahika niya para pagsamahin ng spirit core sa prosthetic eye ni Ian. Wala siyang naramdamang kakaiba, kaya sabi ng matandang diwata, aabutin pa ng matagal bago maintindihan ng isang katulad mong baguhan ang tunay na kapangyarihan ng matang yan. Lumingon si Ian para magpasalamat kay Yuri, pero hindi niya ito makita. Tinanong niya kung nasaan ito, at bigla niyang narinig ang boses ni Yuri mula mismo sa loob ng kanyang mata. Maya-maya, lumitaw ito sa kanyang harapan sa anyong tao, nalito si Ian, kaya ipinaliwanag ni Ursula, dahil ang mata niya ay pinagsama sa spirit core ng World Tree, ito na ngayon ang kapalit ng puno mismo. Ibig sabihin, pwedeng manirahan si Yuri sa loob nito, at mula ngayon, lagi siyang kasama ni Ian saan man siya magpunta. Masayang sinabi ni Yuri na gagamitin niya ang World Tree Drops para pagalingin si Ian sa anumang sugat o sakit. Nagpasalamat si Ian pero nagtanong din kung ayos lang bang isama niya ang espiritu ng World Tree. Sagot ni Ursula, isang malakas na dropkick, ayaw daw niyang ipadala si Yuri basta-basta sa isang random na tao, pero gusto rin niyang makalibot ang dalaga at magkaroon ng mga mabubuting kaibigan. Kaya ipinagkatiwala niya ito kay Ian dahil kahit medyo tanga siya, mabuting tao naman. Nangako si Ian na iingatan at aalagaan si Yuri. Sinabihan siya ni Ursula na mas mabuti nga. Pagkatapos, gumawa siya ng kumikislap na tato sa kamay ni Ian, ang Infinite Storage Spell. Pagkatapos, inilabas niya ang isang spirit sword na nilikha mula sa mga materyales na ibinigay ni Yuri. Sinabi niyang ilagay ito ni Ian sa storage, pero bago pa siya makagalaw, bigla siyang sinaksak ni Ursula sa kanyang normal na mata at pinasubo ng magic stone para mapalitan ng tunay na mahiwagang mata ang dating prosthetic eye niya. Tinanong ni A si Ursula kung ano bang ginawa niya. At ipinaliwanag nito na pinalitan niya ang kanang mata niya ng sage stone. Sa pamamagitan nito, konektado na ang mga isipan nila, pwede silang mag-usap kahit kailan, at makikita ni Ursula ang lahat ng nakikita ni A nang marinig yun, nangako si A na iikot sila sa buong mundo para hanapin at makilala ang mga ito. At doon nagsimula ang bagong paglalakbay ni A habang naglalakbay siya, patuloy na ginagabayan ni Ursula kung anong ruta ang tatahakin at kung anong mga halimaw ang sasalubong sa kanya. Napansin ni A na mas madali na para sa kanya ang pumatay ng mga S-rank monsters, at kahit sumisipsip siya ng kakayahan ng mga ito, wala na siyang nararanasang sakit ng ulo dahil agad siyang ginagamot ni Yuri. Di nagtagal, narating niya ang boss room.
Ayon kay Ursula, kailangan muna niyang talunin ng boss monster bago bumukas ang daan papunta sa susunod na palapag. Medyo nag-aalangan si A kasi alam niyang mas malakas ito kaysa sa lahat ng nakalaban niya noon. Pero pinatatag siya ni na Yuri at Ursula, pinasigla siya ng mga salita nila. Pumasok si A sa silid, at sa gitna, nakita niya ang dungeon core. Bigla, isang summoning circle ang lumitaw sa sahig at mula rito, tumindig ang isang higanteng stone golem, sinabihan ni A si Yuri na bumalik sa loob ng mata niya at agad siyang sumugod sa golem. Naiwasan niya ang unang atake, pero tinamaan siya ng isang napakalakas na suntok sa kasunod. Ginamit niya ang isa sa mga kakayahan niya para patigasin ang mga kamay niya na parang bakal, pero sa tindi ng impact, napunit ang mga kalamnan sa binti niya. Agad siyang pinagaling ni Yuri. Pagkatapos, ginamit ni A ang Dissolve Poison skill na nakuha niya mula sa higanteng ahas para tunawin ang kamay ng golem. Nagalit ng husto ang halimaw at nagsimulang umatake ng walang tigil. Nakatakas si A at nagtago sa likod ng mga bato, doon niya napagtanto na hindi siya pwedeng lumapit ulit sa golem. Pero biglang nagsalita si Ursula, sinabing gamitin niya na ang ultimate spell na itinuro niya, sapat na raw ang mana niya ngayon. Sinunod ni A ang payo niya at ginamit ang ultimate magic, Nova Strike, bumagsak ang halimaw, tinamaan ng kapangyarihan na parang meteorite at tuluyang natunaw ang katawan nito. Hindi makapaniwala si A sa lakas niya ngayon. Lumabas si Yuri mula sa loob ng katawan niya at sinimulang pagalingin ang mga sugat niya. Hinawakan ni A ang mga kamay ni Yuri bilang pasasalamat. At namula ito sa hiya. Siyempre, hindi natuwa si Ursula sa eksenang iyon, kaya pinaalalahanan siya na mag-focus sa pag-appraise ng mga labi ng golem. Ginawa yun ni A, at nakakuha siya ng mga bagong high-level defensive at offensive abilities, sabi ni Ursula, pwede rin niyang appraise ang dungeon core. Medyo nagduda si A kung ligtas ba yun, kaya bigla na lang siyang nilapitan ni Ursula gamit ang teleportation at siya na mismo ang nag-appraise, nalaman niya na ang dungeon core ay halos kapareho ng spirit core ng World 3. Ginamit ito ni Ursula para palakasin ang prosthetic eye ni A. Ipinaliwanag niyang kung magpapatuloy ito sa pagtalo ng mga dungeon bosses, maaari niyang gamitin ang mga core para lalo pang pahusayin ang spirit eye niya at magiging mas makapangyarihan pa siya. Pagkatapos noon, sabay-sabay nilang nilisan ang boss room at unti-unting nagsara ang malalaking pinto sa likuran nila. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ni Ursula na simula nang mawala ang dungeon core, tuluyan nang nasil ang dungeon. Ibig sabihin, sarado na ang daan papunta sa World 3, pati na rin ang butas na pinaghulugan nito ay malamang na nawala na rin. Ipinahayag niya na ngayon, wala nang makakarating sa World 3, kaya hindi na niya kailangang manatili upang protektahan ito. Dahil doon, nagpa siya si Ursula na sumama kina Yuri at A, at di nagtagal, nakarating sila sa ibabaw ng lupa. Samantala, sa isang bar sa lungsod, nagiinuman ang swordsman na si Zord kasama ang ilan pang adventurer. Ikinukwento niya kung paano napalibutan ng mga Hellhound ang grupo nila sa dungeon at halos hindi na sila makaligtas. Pero binago niya ang kwento, sinabi niyang si Iraw ang kusang nagsakripisyo para mailigtas ang iba. Kunyari pa siyang labis na nagpapasalamat kay A para makuha ang simpatsya ng iba pang adventurer. Habang nagkakatuwaan sila, biglang napatigil si Zord nang makita si A na nakatayo sa likuran niya. Nabigla siya at nabulunan sa iniinom. Gulat niyang tanong, paanong buhay ka pa? Kalma lang na sagot ni A, tinalo ko lang ang mga halimaw. Hindi ito pinaniwalaan ni Zord, pero sinabi ng ibang adventurer na dapat nga raw matuwa siya, dahil buhay pa ang tagapagligtas niya. Ngunit itinaman ni A ang lahat. Sinabi niyang nagsisinungaling si Zord, siya at si Jelim ang nagpamanhid sa kanya gamit ang mahika at iniwan siyang patayin ng mga halimaw. Nagalit ang mga adventurer nang marinig iyon at nagsimulang maghagis ng kung ano-anong bagay kay Zord, ngunit pinigilan sila ni A at tahimik na sinabi, kahit anong nangyari, si Zord lang ang tumanggap sa akin sa party niya. Nagpasalamat siya sa kanya, saka tahimik na lumakad palayo, ikinagulat ng lahat dahil tila ibang-iba na ang ugali niya. Pagkatapos noon, nagpatuloy sina A, Yuri, at Ursula sa pag-explore ng iba't ibang dungeon. Tinalo nila ang mga boss monster at inabsorb ang mga dungeon core, hinahanap pa rin nila ang World 3, pero kahit lumipas ang ilang buwan, wala pa rin silang natatagpuan. Isang araw, habang pauwi sila mula sa isa pang dungeon, nakarinig sila ng mga sigaw, agad silang tumakbo sa pinanggagalingan ng ingay at nakita nila ang mga halimaw na umaatake sa isang karwahe. Mabilis na pinatay ni A ang mga halimaw at inabsorb ang mga kakayahan ng mga ito. Habang sina Yuri at Ursula naman ay nagpapagaling sa mga sugatang sundalo. Pagkatapos, lumapit si A para tingnan ang isang babaeng may kulay rosas na buhok sa loob ng karwahe. Sa unang tingin pa lang, tila umibig na agad ang babae kay A, mahigpit siyang yamakap dito at tinawag siyang bayani.
Nalito at nahiya si A sa inasal ng babae, pero agad niyang nalaman na ito pala ay si Claudia, ang ikatlong prinsesa ng kaharian, at ang lalaking kasama niya ay si Jasper, ang pinuno ng Merchant Guild. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Princess Claudia sina A at ang kanyang grupo sa palasyo. Ngunit pagdating nila roon, halatang may iba pa itong balak. Nang lumapit siya kay A na parang gustong manligaw, biglang sumingit si Yuri at buong tapang na sinabi, "Ako ang asawa ni A." Nagulat si A sa sinabi niya, pero mas lalo siyang nabigla nang sabihin ni Claudia, "Ayos lang, masaya akong maging pangalawang asawa." Habang nagtatalo ang dalawa tungkol sa bagay na iyon, lumapit naman si Jasper kay A at pabirong sabi, "Mas mabuti pa, ako na lang ang pakasalan mo." Halos mapa-atres si A sa gulat, hindi niya akalaing pati mga lalaki ay naaakit din sa kanya. Pero sinabi ni Jasper na may espesyal siyang dahilan kung bakit niya gustong pakasalan si A. Dinala niya si A at ang grupo nito sa kanyang treasury at ipinaliwanag na mahilig siyang mangolekta ng mga mamahaling bato. Ayon sa kanya, ang kaliwang mata ni A ay isang spirit core, ang pinakabihira at pinakamahalagang hiyas sa lahat. Nagulat si A nang malaman niyang natuklasan ni Jasper ang lihim niya. Doon, ikinwento ni Jasper ang alamat ng unang World Tree na ginamit ang lahat ng lakas nito upang isil ang Demon Lord bago tuluyang naglaho sa mundo. Simula noon, matagal na raw niyang hinahanap ang spirit core ng World Tree. At ngayong nakita na niya ito, gusto raw niyang manatili ito sa tabi niya magpakailanman. Gusto sanang tumanggi ni A dahil sigurado siyang diretso siyang lalaki, pero pinigilan siya ni Ursula. Sinabi nito na may pera si Jasper, pati na rin impormasyon tungkol sa World Tree, kaya makakatulong ito sa kanila. Dahil doon, napilitan si A na makipaglapit kay Jasper, pero malinaw niyang sinabi na magiging magkaibigan lang sila. Walang tutol si Jasper, at ngumiti habang sinasabi na balang araw ay magiging proud member din si A ng kanyang harem. Pagkatapos noon, nagpunta sina A, Yuri, at Ursula sa isang lihim na dungeon na itinuro ni Jasper. Umaasa silang matatagpuan nila roon ang mga kapatid ni Yuri. Pagpasok nila, nagpasya si A na siya muna ang mauuna sa loob. Ngunit matapos ang ilang sandali, natagpuan niya ang sarili niya sa isang dead end. Sinabi ni Ursula na may teleportation spell sa pader at maaari itong gumana kapag hinawakan. Pagdampi ng kamay ni A, bigla siyang dinala sa loob ng isang napakalawak na gubat. Nagulat siya, hindi makapaniwalang may gubat sa loob ng dungeon. Ipinaliwanag ni Ursula na malamang ay isang malakas na ilusyon ang bumabalot sa lugar. Naunawaan ni A na tanging World Tree lang ang may kapangyarihang lumikha ng ilusyon sa ganitong antas. Bigla niyang narinig ang isang boses mula sa kawalan. Nakilala ni Yuri ang tinig, ang makulit niyang kapatid na si Pina. Lumabas si Pina mula mismo sa mata ni A at nakipag-usap kay Yuri. Masaya siyang muling makita ang kapatid at niyaya itong magkita sa dulo ng dungeon. Medyo nainis si A at sinabi kay Pina na sayang naman ang pagod ni Yuri kung maglalakad pa sila. Bakit hindi na lang gamitin ni Pina ang teleportation magic para mapunta sila agad sa kanya? Ngunit sagot ni Pina, hindi siya marunong ng teleportation magic, kaya kailangan nilang lockerin ang buong gubat. Walang reklamo si Yuri at agad pumayag. Pero sabi ni A, mas mabuting siya na lang muna ang gumawa ng lahat ng trabaho. Nahiya si Yuri sa sinabi niya habang patuloy naman sa pang-aasar si Pina. Sinabihan ni A si Pina na bumalik na muna sa loob ng kanyang mata dahil mapanganib ang gubat. Mas mabilis daw niyang malilinis ito kung siya lang ang kikilos. Ngunit tinukso siya ni Pina, sinasabing hindi siya makakaabot dahil nilagyan niya ng daan-daang bitag at mababangis na halimaw ang buong lugar. Kalmadong sumagot si A na susubukan pa rin niya. Sabay lakad niya, kasama si Ursula, habang ginagamit ang kanang mata upang suriin ang paligid. Sa tulong ng kanyang spirit eye, nakikita niya ang mga bitag at kung paano ito iwasan. Dahil dito, mabilis niyang nadaanan ang buong gubat na para bang walang hirap. Naiinis si Pina at nagreklamo, sinasabing dapat man lang ay magpanggap si A na nahihirapan dahil pinaghirapan niyang ilagay ang lahat ng bitag na iyon. Sinabi ni Yuri na mahilig lang talaga si Pina na gumawa ng mga bagay para makapaglibang at mapasaya ang iba. Sumagot si A na kung ganitong uri ng libangan, maaaring makamete ito ng tao. Ngunit sagot ni Pina, hindi siya mamamatay tao, inaalis niya agad ang mga tao sa gubat bago pa sila mapahamak ng husto. Pagkatapos, sinabi ni Pina na mas malalakas na halimaw ang kasunod at dapat nang sumuko si A ngunit matatag niyang sinabi na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapasaya si Yuri. At sa sandaling iyon, isang S-rank plant monster ang biglang lumitaw sa harapan niya. Sinubukan ng halimaw na atakihin si A gamit ang sleeping pollen, ngunit dahil may all ailment resistance siya, ni hindi man lang siya nakaramdam ng antok na labis na ikinainis ni Pina. Kinuha ni A ang kanyang espada at sa isang mabilis na galaw, napatay niya agad ang plant monster sa isang hampas. Pagkatapos, ginamit niya ang appraisal skill upang makuha ang mga kakayahan nito, nalaman niya na sa natatanging kakayahan ng halimaw na iyon.
Maaari siyang lumikha ng mga buto ng anumang uri ng halaman, isang napakakapakipakinabang na kakayahan ayon sa kanya. Habang iniisip niya yon, bigla siyang tinamaan sa ulo ng kung anong bagay. Nagulat siya at nagtanong kung ano ang nangyayari at bakit hindi niya makita ang umaatake. Ipinaliwanag ni Ursula na gumagamit ng stealth skill ang mga halimaw. Hindi makapaniwala si Pina na nakatayo pa rin si A kahit tinamaan na sa ulo. Kalma lang na sinabi ni A, may surprise attack nullification ako. Kaya kahit ilang beses nila akong tirahin, wala silang magagawa. Lalo lang itong ikinainis ni Pina. Habang nagngingit-ngit siya, natukoy naman ni Ursula ang lokasyon ng mga halimaw na umaatake, mga stealth ants. Ginamit ni A ang gravity magic upang durugin silang lahat sa isang iglap nang mamatay ang mga halimaw, lumitaw ang mga katawan nila, at ginamit ni A ang appraisal skill upang makuha rin ang stealth skill at ang explosive leaping power. Naiyak si Pina sa inis dahil wala ni isang atake ang epektibo laban kay A. Pero agad siyang muling nagkaroon ng kumpiyansa at nagpadala ng 2 S-rank monsters para sabay-sabay na umatake. Ngunit sa isang iglap lang, ginamit ni A ang kanyang super speed at pinatay ang dalawa sa iisang hampas. Nang malaman ni Pina na isang appraiser lang pala si A sa kabila ng ganitong lakas, tuluyan na siyang sumuko. Sa kabilang banda, si Zord, ang swordsman na dating kasama ni A sa kanyang party, ay tuluyang bumagsak ang buhay. Wala nang gustong kumausap sa kanya sa guild, at pati si Jelim ay nagkunwaring inosente at sinisi siya sa lahat ng nangyari, na parang siya raw ang nagpilit na paralisahin si A. Pinaniwalaan ng mga kasapi ng guild si Jelim, at pinalaya si Zord, sinasabing wala nang sino mang gustong bumuo ng party kasama siya, dahil sa galit at desperasyon, isinumpa ni Zord si A kung namatay lang sana siya noon. Hindi sana ako nagkaganito, bulong niya. Upang maibalik ang kanyang reputasyon, nagpa siyang tumanggap ng high difficulty quest na panghuli ng isang C-rank monster sa parehong dungeon na may nakatagong pasukan papunta sa dungeon ni Pina. Habang nililibot niya ang lugar, aksidente niyang nahawakan ng teleportation spell sa pader at sa isang iglap, dinala siya sa loob ng gubat. Nagpa siyang maghanap ng malalakas na halimaw para patunayan ang sarili, ngunit agad siyang napasok sa isang bitag. Habang papalubog na siya sa mga matutulis na spike, bigla siyang na-teleport pabalik sa unang dungeon bago pa siya tuluyang mamatay. Narinig niya ang tinig ni Pina na nagsabing hindi siya papayagang mamatay sa kanyang dungeon. Kapag nasa bingit na ng kamatayan ng isang tao, automatiko raw niyang time teleport palabas kaya maaari raw niyang subukang muli kahit ilang beses. Naisip ni Zord na ito ang pagkakataon niyang lumakas at maibalik ang dangal niya, paulit-ulit siyang bumalik sa dungeon kahit nasasaktan sa mga bitag at hindi siya sumusuko. Hanggang sa isang araw, nakaharap niya ang isang napakalaking halimaw na mukhang buwaya. Dahil sa sobrang pagnanais na makilala muli, sinugod niya ito, ngunit napakalakas ng halimaw. Sa isang simpleng hampas lang, itinapon siya palayo at nabali pa ang kanyang braso. Habang nasasaktan at nakahandusay, tinig ni Pina ang muling narinig niya. Sinabi nitong dapat na siyang sumuko at babalik na siya sa dungeon kung saan siya ligtas. Ngunit tumanggi si Zord. Gusto niyang patunayan ang sarili. Muling umatake ang halimaw at niyurakan ng kanyang sugatang braso. Napasigaw siya sa sakit at habang papalapit ang halimaw para sa huling hampas, isang malakas na hangin ang dumaan, isang hampas ng espada at sa isang iglap, patay ang higanteng buwaya. Nakita ni Zord ang nakatalikod na pigiran ng tagapagligtas niya. Naisip niyang marahil isa itong mataas na ranggong adventurer na may pambihirang kakayahan. Ngunit nang humarap ito at nakita niya ang mukha, hindi siya makapaniwala, si A pala ito. Nagulat si Zord nang makita si A, kaya agad niyang tinanong, anong ginagawa mo rito? At paanong katulad mong basurero ang nakapatay ng ganon kalakas na halimaw sa isang hampas lang? Kalma lang na sagot ni A, nagpapainit lang ako. Habang nagsasalita, napansin ni A ang malalalim na sugat ni Zord kaya tinawag niya si Yuri at pinahiran ng banal na tubig ang mga sugat nito. Sa loob ng ilang segundo, ganap na gumaling ang lahat ng sugat ni Zord na ikinagulat pa niya lalo. Bago pa siya makapagtanong, ginamit ni A ang sleep magic upang patulugin siya. Pagkatapos, sinabi niya kay Pina na ipateleport palabas si Zord. Nang makaalis ito, ipinagpatuloy ni A ang kanyang paglalakbay at muling nag-speedrun papunta sa boss room. Habang naglalakad, sinabi ni Pina na naghihintay siya sa dulo, sa kabila ng silid ng boss, nag-alala si A dahil baka kapag natalo niya ang boss. Tuluyan ng magsara ang daan patungo sa World Tree. Ngunit siniguro ni Ursula na hindi iyon mangyayari hanggat buo pa ang dungeon core, kaya nagpatuloy siya. Pagpasok niya sa silid ng boss, napansin niyang parang gubat din ang loob nito, biglang lumindol at gumalaw ang lupa, kaya agad siyang lumipad paitaas gamit ang kanyang magic. Doon niya nakita ang isang napakalaking pagong na unti-unting umaahon mula sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni A at napasigaw, anong klaseng halimaw to? Ngunit si Ursula, kalmado lang, at sinabihan siyang huwag umasta na parang duwag.
Kaya gumanti si A at umatake gamit ang fireballs, ngunit hindi tinablan ang pagong. Bumalik ito ng ganti at naglabas ng malakas na water blast na halos lumunin si A. Ginamit ni A ang super appraisal para pabagalin ang oras at pagkatapos ay ginamit ang parry skill para ibalik sa pagong ang sarili nitong atake. Ngunit laking gulat niya nang hindi rin ito tinablen. Doon niya napagtanto na may kakaiba rito. Lumapit siya sa pagong at sinadya niyang pumailalim sa mga paa nito habang inaatake siya. Ngunit kahit tinapakan siya, ni hindi siya nasaktan, napangiti siya at nagsabing, akala ko na nga ba? Isa lang itong ilusyon. Ginamit niya ang dispel skill para alisin ang ilusyon at agad na nawala ang imahe ng dambuhalang pagong. Sa halip, lumitaw ang isang maliit at napaka-cute na baby turtle na totoong anyo ng boss monster. Napahanga si Ursula na umamin na hindi niya man lang nakita ang ilusyon sa kabila ng kanyang karanasan. Kinuha ni A ang maliit na pagong at ginamit ang appraisal skill. Doon niya natuklasang ito pala ay anak ng isa sa 4 na mythic beasts of creation. Halos mapatili si Ursula sa gulat dahil ang 4 na mythic beasts ay halos kasing lakas ng original World 3 mismo. Pagkatapos, tumingin si A kay Pina at tinanong, kailangan ko bang talunin itong cute na baby turtle para makapasa sa trial? Kasi sa tingin ko panalo na ako. Pareho silang nagbigay ng mabait at inosenteng tingin kay Pina, kaya napabuntong hininga ito at sumuko. Pina pinayagan si A at ang grupo niyang pumunta sa kinaroroonan niya. Pagdating nila roon, nagkaroon ng emosyonal na pagkikita ni Yuri at Pina na matagal nang hindi nagkikita. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla namang sinabi ni Pina, ate, gusto ko na ring sumama sa inyo. Nakakasawa na kasing tumambay lang dito sa dungeon. Walang pagdadalawang isip si A dahil para sa kanya, isa na namang malakas na miyembro at magandang babae ang madadagdag sa kanyang grupo, kaya pumayag agad siya. Ngunit bago pa sila makaalis, bumaba mula sa balikat ni A ang baby turtle, laking gulat ng lahat nang bigla itong mag-transform sa isang magandang babae. Nagpakilala siya bilang Kirem, ang tagapangalaga ni Pina at anak ng Divine Beast na si Geno, na paatras si A sa pagkabigla, pero mas nagulat si Ursula na biglang tumindig na parang estudyanteng nakaharap sa guro. Tumuwid ng tayo si Ursula at nagsimulang kausapin si Kirem na para bang isa siyang pinakamahigpit na guro sa buong akademya, puno ng respeto at kaba. Hindi pa rin makapaniwala si A sa lahat ng nangyayari, iinanong niya si Ursula kung ano na ang dapat nilang gawin, at ipinaliwanag nito na kailangan muna niyang humingi ng pahintulot kay Kirem bago nila maisama si Pina palabas ng dungeon. Kaya, lumuhad si A sa harap ni Kirem at magalang na humingi ng permiso, ngumiti si Kirem at agad siyang pumayag. Pagkatapos, inabot niya kay A ang isang sage stone bilang regalo, at sinabi niyang gusto rin niyang sumama upang makita ang mundo sa labas. Pumayag si Ursula, at kinabukasan, nagsimula na silang maghanda para umalis. Kinabukasan, dinala ni Jasper, ang pinuno ng Merchant Guild, si A sa Adventurers Guild. Kinakabahan si A habang naglalakad dahil iniisip niyang baka isipin ng mga tao na isa siyang boy toy ng isang mayamang sugar daddy. Ngunit tinapat siya ni Jasper at sinabing, dapat kang maging kumpiyansa. Ipapakita natin sa kanila kung ano talaga ang kaya mo. Pagdating nila, sinalubong sila ng receptionist ng may matinding respeto kay Jasper, akmang tatawagin pa nito ang guildmaster, pero sinabi ni Jasper na wala siyang opisyal na pakay, naroon lang siya para bilhin ang mga item na ibebenta ng kaibigan niya. Si A hiningi ng receptionist ang adventurer's license ni A, at nang makita niyang frank appraiser lang ito, agad siyang nagtaas ng kilay. Imposible, wala kang kakayahang manghuli ng mga halimaw. Sigaw niya. Nagtawanan din ng ibang adventurers sa paligid at inakalang niloloko lang ni A si Jasper para magkapera. Nang marinig ni A ang mga pangungutya, naramdaman niyang bumababa ang kumpiyansa niya. Pero ngumiti si Jasper at sinabing, ipakita mo sa kanila kung anong meron ka. Binuksan ni A ang kanyang infinite storage at inilabas ang mga bihirang monster drops na nakuha niya. Lahat ng tao sa guild ay napatigil. Ang mga item na iyon ay mga bagay na dati lamang nilang naririnig sa mga alamat. Ngunit sa halip na humanga, nagduda pa rin ang ilan. Walang appraiser na kayang mangolekta ng ganito. Ninakaw mo to, di ba? Sigaw ng isa. Ramdam ni A na bumabagsak na parang Titanic ang kanyang tiwala sa sarili at pinagsisihan niyang sumama pa siya. Biglang bumukas ang pinto at dumating ang isang babaeng may presensyang hindi pwedeng baliwalain. Tumigil kayong lahat, sigaw niya. Lahat ay natahimik, kilala nila siya bilang Megan. Ang Guildmaster, isang matapang at magandang babae na may mato na dating, ngunit may aura ng leader, lumapit siya kay A at pinagmasdan ito. Napansin niya agad na may kakaiba sa mga mata nito, parang may malalim na kapangyarihan. Habang abala siya, bumalik ang receptionist at sinabing na verifika na ang lahat ng item, totoo at lihay-timo ang mga ito. Umindig si Jasper at idineklara, si A ang mismong pumatay sa lahat ng halimaw na yan.
Ako mismo ang saksi. Agad na nagbago ang tono ng receptionist at humingi ng tawad kay A maging si Megan ay nagsabing, patawarin mo siya. Huwag mong husgahan ang mga tao batay sa trabaho nila. Ngumiti si A at nagpasalamat. Ngunit napansin ni Megan ang ngiti niyang iyon at bigla siyang natawa. Ang cute mo. Gusto kong gawing boy toy ang katulad mo, biro niya, nanigas si A, hindi alam kung paano sisigot. Umiling lang si Megan at nagsabing, pag-isipan mo yung alok ko. Madalas pa tayong magkikita. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang opisina, iniwang tulala si A sinabihan ng receptionist si A na maghintay habang kinukwenta ang halaga ng mga loot niya. Ngunit sinabi ni Jasper, ilabas mo na rin yung mga item galing sa Hidden Dungeon. Nang marinig yun ng ibang adventurers, halos mapasigaw sila. Hidden Dungeon. Siya ang nakalinis noon. Biglang nagbago ang tingin ng lahat kay A mula sa pangungutya, ngayon ay paghanga, parang instant celebrity siya sa guild. Ngunit dahil ayaw ni A ng atensyon, mabilis siyang tumakbo palayo para makatakas sa spotlight. Maya-maya, habang nagpapahinga siya sa mainit na paliguan, lumitaw si Yuri sa tabi niya. Halos malunod si A sa gulat dahil wala itong suot at ngayon lang siya nakakita ng babae ng ganon kalapit. Kasunod na lumabas si Pina na agad siyang tinukso, oy, umiinit yung third leg mo ah. Tuloy-tuloy ang pang-aasar niya, pati si Yuri ay pinapuna niya. Ngunit bago pa tumindi ang kalokohan, biglang dumating si Ursula. Nakita niya ang sitwasyon at halos pasabugin si A gamit ang malakas niyang magic. Galit na galit siya at sinigawan si A, nilalagyan mo ng maruruming tingin ang anak ko. Agad tumalon si A palabas ng banyo at tumakbo ng mabilis para makaiwas sa tiyak na kamatayan. Pagkatapos ng kaunting pagkalito, natagpuan ni Aon si Kiro na nagpapahinga sa tabi. Nagpasalamat siya kay Aon dahil isinama niya siya at si Pina dahil matagal na raw mula nang nakita niyang ganoon kasaya ang bata. Ngumiti si Aon at sinabing balak din niyang hanapin ang natitirang Six Sisters. Ngunit biglang nanlumo si Kiro. Ibinunyag niyang 7 dapat ang mga World Tree Spirits. Nagulat si Aon sa narinig. Ipinaliwanag ni Kiro na ang pinakamatandang World Tree ay naglaho na, ngunit hindi tuluyang nawasak ang spirit core nito. Sigurado raw siya na buhay pa si Etna, ang espiritu ng pinakamatandang puno, kasama ang tagapangalaga nito, pero walang nakakaalam kung saan sila naroroon. Kinabukasan, nagising si Aon na magaan ang pakiramdam at desididong ipagpatuloy ang paghahanap sa iba pang mga World Tree. Pumunta siya sa opisina ni Jasper para makipag-usap at sa gulat niya, nandoon din si Mommy Megan dala ang isang espesyal na misyon. Sinabi ni Megan na kailangan ni Aon pabagsakin ang isang halimaw na tinatawag na Behemoth, isang dambuhalang dragon na nilikha pa ng Demon Lord noon. Nang maglaho ang Demon Lord, nawala rin si Behemoth pero kamakailan lang, muli itong nagpakita. Ipinaliwanag ni Megan na gusto niyang talunin ni Aon ang SS rank monster na ito. Dagdag pa ni Jasper, napakapanganib ng misyon, maaaring ikamete ni Aon. Pareho nilang sinabi na maiintindihan nila kung tatanggi siya. Pero walang alinlangan si Aon, tinanggap niya agad ang hamon. Ngumiti si Megan at taos-pusong nagpasalamat. Ipagdarasal ko ang tagumpay mo, sabi niya. Kinabukasan, nagtungo si Aon sa lugar kung saan huling nakita si Behemoth. Doon, ipinaliwanag ni Ursula na ang halimaw ay isang sinaunang Earth Dragon na kayang sumipsip ng mana at magpalipad ng mga magic bullet na kayang punitin ang espasyo mismo. Dagdag pa ni Ursula, sa araw nagtatago si Behemoth sa ilalim ng buhangin, kaya inutusan niya si Aon na palabasin ito. Agad namang naglabas si Aon ng kanyang espada at ginamit ang kanyang ultimate spell, isang napakalakas na mahika na lumikha ng higanteng crater sa lupa. Mula sa bitak, lumitaw ang galit na dragon. Sino ang nangahas gambale ng aking pagtulog? Ang ungol ni Behemoth. Napatingin siya kay Aon na tila mahina, pero nagulat siya sa lakas ng mahika nitong ginamit. Naalala ni Behemoth kung gaano siya kalakas mula pa noong nilikha siya ng Demon Lord. Wala pa siyang natatagpuang kalaban na kayang bigyan siya ng tunay na laban hanggang ngayon. Sino ka? Tanong ng dragon, ngumiti si Aon. Ako ang lalaking papatay sa'yo. Tumawa ng malakas si Behemoth. Ako ang pinakamalakas na nilalang na nilikha ng Demon King, sigaw niya. Pero sagot ni Aon, kaya ko ring talunin ng Demon King, sigurado akong hindi rin siya ganoon kalakas. Galit na galit ang dragon. Pwede siyang alipustain, pero hindi niya mapapalampas ang taong nambabastos sa kanyang Panginoon. Agad siyang nagpaputok ng magic bullets, ngunit mabilis na naiwasan ni Aon ang lahat. Mabilis siyang lumapit, sabay taga ng espada sa braso ng dragon. Nagulat si Behemoth na putol ang kanyang matitigas na kaliskis ng ganon kadali. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang taktika, lumubog sa lupa at sumulpot mismo sa ilalim ni Aon upang lamunin siya ng buo. Kampante si Behemoth na panalo na siya, ngunit sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang bibig sa pira-pirasong laman habang unti-unting nawawala ang kanyang lakas na natiling malinaw ang kanyang diwa.
Ito, ang una at huling pagkatalo ko, bulong niya. Hindi ko dapat minamaliit ang isang tao. Matapos ang matinding laban, tinanong ni Behemoth si A kung paano niya ito natalo. Ngumiti lang si A at ipinaliwanag na pinaputok niya ang kanyang ultimate spell mula sa loob ng katawan ng halimaw bago pa man magsimula ang laban. Inanalisa na ni A ang kalaban, nalaman niyang kaya ng dragon na sumipsip ng mana sa pamamagitan ng matitigas nitong kaliskis. Ibig sabihin, kung mula sa labas siya umatake, walang silbi yun. Kaya naman, inatake niya ito mula sa loob. Dagdag pa niya, bago niya pinakawalan ng ultimate spell, nagtayo muna siya ng barrier para protektahan ang sarili laban sa pinsalang dulot ng sariling magic. Doon lang napagtanto ni Behemoth na wala talaga siyang laban kay A sa huling sandali, tinanggap niya ang pagkatalo at sinabing mahusay siyang lumaban. Dahan-dahang naging usok ang kanyang kaluluwa at tuluyang naglaho, iniwan ang durog-durog na katawan niya. Pagkatapos nito, ginamit ni A ang kanyang appraisal skill para kopyahin ang mga kakayahan ni Behemoth. Nakakuha siya ng sangkaterbang SS rank skills, kabilang na ang Magic Attack Nullification, Vacuum, at Earth Manipulation. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan si A at si Yuri sa Royal Palace ni Princess Claudia. Ang nakakagulat, desidido na raw si Claudia na siya ang magiging pangalawang asawa ni A, kahit hindi pa siya pumapayag. Sinubukan ni A na ipaintindi sa prinsesa na kalokohan yun. Pero sabi ni Claudia, kaya niya sila inimbitahan ay para ipakilala siya sa ama niya. Biglang pumasok ang hari, kaya halos mamilipit si A sa kaba habang nagpakilala, parang kambing sa nerbiyos. Pero kahit mukhang seryoso ang hari, lumabas na medyo puki rin pala siya, at mas matindi pa, tinanggap na rin niya si A bilang manugang, kahit wala pa rin itong pahintulot. Nagpasalamat ang hari kay A sa pagkatalo ni Behemoth at sa pagsagip niya sa kanyang anak noong nakaraan. Yumuko pa ito bilang tanda ng pasasalamat. Nanginginig si A sa hiya at sinabing dapat si Yuri ang pasalamatan. Dahil kung wala siya, wala raw siyang magagawa ng maayos. Ngumiti ang hari at nagpasalamat din kay Yuri bago sabihing inaasahan niya ang mga susunod pang tagumpay ni A bago umalis papunta sa trabaho. Binigyan niya si A ng isang pilak na relo na may royal emblem na nagbibigay sa kanya ng unrestricted access sa kahit anong lugar sa kaharian. Bagaman pakiramdam ni A ay masyadong malaking regalo ito, tinanggap niya rin dahil magagamit niya ito para makahanap ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Yuri. Samantala, kumalat na sa buong syudad ang balitang tinalo ni A ang Behemoth. Halos lahat ay humahanga sa kanya, maliban kay Zord, na ngayoy tinatrito ng lahat na parang basura. Naiinggit siya kay A dahil sa bilis nitong sumikat at lumakas, at sinisisi niya ito sa lahat ng malas na nangyari sa kanya. Wala siyang magawa kundi lunukin ang galit dahil alam niyang hindi pa niya kaya si A ngayon. Pero biglang may lumitaw sa harap niya, isang nilalang na nagpakilalang espiritong nagngangalang Ea. Sabi nito, kaya niyang bigyan si Zord ng kapangyarihang kailangan niya para makaganti. Sa kabilang banda, habang natutulog, nagkaroon ng bangungot si A tungkol sa kanyang nakaraan. Nakita niyang muli si Zord na inaapi siya habang siya naman ay tila isang duwag na tinatanggap lang lahat ng insulto na may pilit na ngiti. Sinubukan niyang sigawan ng nakaraan niyang sarili pero hindi siya marinig. Bigla, isang grupo ng Hellhounds ang lumitaw at sinimulang kainin ang katawan niya na nagpagimbal sa kanya. Doon niya na-realize kung gaano siya kaswerte na nakaligtas noon. Ngunit laking gulat niya nang makita ang sarili niyang kalansay na gumagapang papalapit sa kanya. Sabi nito, nabuhay lang daw siya dahil sa plot armor at na isa siyang total loser na mamamatay lang sana nang walang laban kung hindi niya nadiskubre ang World Tree sa tsamba. Ngayon, kahit mayabang siyang tinatawag ang sarili niyang malakas, alam ng multo ng kanyang nakaraan na ang lakas na yon ay huwad. Pero kahit anong sabihin niya sa sarili, wala pa ring nagbabago sa katotohanan, mahina at walang kwenta pa rin siya sa loob. Dahil sa sakit ng mga salitang iyon, napasigaw si A at biglang nagising mula sa bangungot. Pagmulat ng mata niya, nakita niyang nakaupo si Ursula sa tabi niya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Doon lang siya tuluyang natauhan at nagtanong. Nasaan tayo? Ipinaliwanag ni Ursula na nawalan siya ng malay pagkatapos ng meeting kasama ang hari dahil sobrang pagod. Matagal na raw siyang tulog. Nagreklamo si Ursula na sobrang nag-aalala si Yuri para sa kanya, kaya agad namang nagtanong si A kung nasaan ito ngayon. Sagot ni Ursula, lumabas sila ni Pina, naglalakad-lakad sa syudad para maibsan ang stress. Nag-alala si A, pero agad siyang sinabihan ni Ursula na huwag magpanik, mino-monitor daw niya si Yuri in real time, at kung may mangyari man. Pwede siyang mag-teleport agad sa kinaroroonan nito. Habang nag-uusap sila, ikinwento ni A ang masamang panaginip niya. Pero imbes na i-dismiss yun, nagsimula siyang maniwala na tama ang sinabi ng sarili niya sa panaginip. Naniniwala siya na lumakas lang siya dahil sa swerte, dahil nakilala niya si Yuri. Sa kaloob-looban niya, iniisip pa rin niyang isa siyang walang kwenta na umaasa lang sa pagkakataon.
Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sinusubukang intindihin ni Zord ang alok ng maitim at nakakaakit na espiritu na si Etna. Hindi siya makapaniwala na posibleng makaganti siya kay A. Ngumiti si Etna at sinabing lumakas si A nang hindi man lang nagsusumikap dahil lang sa kapangyarihan ng Spirit Eye. Naniwala si Zord at nagsimula siyang maglabas ng galit, tinawag niyang manloloko si A. Sinabing niloko nito ang kapalaran para lang maging malakas. Tumawa si Etna ng malisyoso at inalok siyang magkaroon din ng parehong kapangyarihan. Gusto ko rin yan. Sigaw ni Zord, puno ng kasakiman. Ngumiti si Etna at tinawag ang isang corrupt na bersyon ng Evil Eye. Ipinasok niya ito mismo sa noo ni Zord, agad itong napasigaw habang nagbabago ang anyo. Mula sa tao, naging isang demonyo, ang balat niya ay naging berde, ang mga matay nagningning ng pula. Napangiti si Etna sa resulta. Sabay nila sa panglabi habang sinasabing, sige, Zord, kunin mo ang paghihiganti mo. Umungol si Zord ng malakas at tumaas sa ere, marahas at mabilis na parang halimaw. Tumatalon siya sa mga bubong, nilalasap ang bagong lakas. Habang lumilipad-lipad, napansin niya si Jolene kasama ang bago nitong kasintahan. Napuno siya ng galit, agad siyang tumalon sa harap nila, sinubukang protektahan ni Jolene's boyfriend ang dalaga, pero walang pag-aatubili si Zord, kinagat niya agad ang ulo nito at nilapa, napasigaw si Jolene. Hindi makapaniwala sa nakikita, ngunit nang marinig niya ang tinig ni Zord, agad niya itong nakilala. Zord, nanginginig niyang sabi. Alam niyang naghihiganti ito, kaya pilit niyang kalmayin. Patawad. Ako na lang ang sisisihin. Sasabihin ko sa guild na ako mismo ang nagcast ng paralysis spell. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Zord. Kaya sa desperasyon, nagmakaawa si Jolene, gagawin ko kahit ano. Huwag lang, pero bago pa siya makapagtapos, kinagat ni Zord ang ulo niya, sabay nilamon din ito. Mula roon, nagwala siya sa buong syudad, sinisira ang mga gusali, sinasaktan ang mga inosenteng mamamayan. Buti na lang, naroon malapit si Yuri at Pina. Ginamit ni Yuri ang kanyang healing magic para gamutin ang mga sugatan. Naramdaman ni Etna ang presensya nila at ginamit ang telepathy para utusan si Zord. Tama na sa mga tao. Puntiryahin mo ang mga spirits. Kapag pinatay mo sila, mawawalan ng lakas si A. Nagustuhan ni Zord ang ideya, agad siyang lumitaw sa likuran ni Yuri, handang umatake, ngunit bago pa siya makakilos, naglabas ng barrier si Pina, iniharang ito para protektahan ang kapatid. Hinawakan ni Pina si Yuri at sigaw niya, "Tara na! Takbo!" Habang binabasag ni Zord ang barrier sa likod nila, nagtakbuhan ang dalawa, desperadong makatakas mula sa galit ng halimaw na dating tao. Habang sinusubukan ni Zord na basagin ang barrier gamit ang kanyang mga suntok, sinabi sa kanya ni Idet na walang mangyayari kahit anong pukpok niya. Imbes, pinayuhan siyang gamitin ng espesyal na kapangyarihan na nasa loob ng kanyang Spirit Eye. Sumunod si Zord, kinuha niya ang anti-spirit power mula sa kanyang mata, at agad na bumalot sa kanyang braso ang isang madilim na aura. Sa isang malakas na hampas, nabiyak niya ang barrier sa isang suntok lang, pagkatapos, tumalon siya patungo kina Yuri at Pina, at sa bilis niya, agad silang naabutan. Gumamit si Pina ng isa pang barrier para pigilan siya. Pero gamit ang anti-spirit power, muling binasag ni Zord yun at tinapon siya palayo, halos hindi makapaniwala si Pina, ang barrier na dapat pinakamatibay, nabali lang na parang salamin. Takot na takot siya, at unti-unting nawala ng pag-asa, biglang tumayo si Yuri sa harap niya. Tumakbo ka, sigaw niya. Pero agad siyang sinunggaban ni Zord at piniga ang katawan niya, sabay sabing sisihin niya si A sa pagkamatay niya. Tinawag ni Yuri si A para tulungan siya, at sa isang iglap, nag-teleport si A at tinaga si Zord para mailigtas si Yuri. Makalipas ang ilang segundo, dumating din si Ursula, at inutusan sila ni A na pumasok sa loob ng kanyang mata habang siya ang baalang lumaban sa halimaw. Sinubukan niyang gamitin ang appraisal para alamin ang kakayahan ni Zord, pero walang malinaw na lumabas maliban sa isang bagay, si Zord ay isang artipisyal na nilikhang chimera. Sinubukan din ni Ursula, pero wala rin siyang makita. Mukhang ginamitan ni Etna ng high-level concealment spell si Zord. Muli siyang sinugod ni Zord, pero madaling na-parry ni A ang atake at tinapon siya sa isang bahay. Lumipad si Zord palabas ng bubong at agad na bumawi, sunod-sunod na mabilis na atake ang pinakawalan niya. Nang gumamit ng barrier si A, nabiyak ito agad, hindi maintindihan ni A kung anong nangyayari. Doon biglang nagsalita si Zord, "Yan lang ba ang kaya mo?" Nagulat si A, kilala niya ang boses na yun. Sinabi ni Zord na siya rin ay nag-evolve matapos makuha ang kapangyarihan ng Spirit Eye. Mas lalo lang nalito si A, pero sinamantala yon ni Zord para itulak siya sa depensa at sunod-sunod na umatake hanggang sa mapunta sila sa bubungan. Ngiting tagumpay si Zord habang sinasabi, "Ramdam ko, ako ang hari ng mundo ngayon." Itinuro niya ang mga bangkay ni Jeline at ng kanyang kasintahan, sabay sabing nakaganti na siya sa mga nanghamak sa kanya.
Idinagdag pa niya, pareho lang tayo, gusto mo rin sigurong maghiganti sa akin sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi ba? Pero mariing sagot ni A, hindi tayo magkapareho. Hindi ko gusto ang paghihiganti. Bigla, lumitaw sa likuran niya ang personifikasyon ng kanyang mga takot at negatibong emosyon. Tigilan mo ang pagpapanggap, sabi nito. Sumuko ka na sa galit mo, maghiganti ka. Tinaak pa ni A ang kanyang mga tainga, pilit pinipigilan ang boses habang si Zord naman ay tuloy-tuloy sa pang-iinsulto, pinipilit siyang sumuko. Pero bago pa tuluyang bumigay si A, sumigaw si Yuri, tama na, Zord. Hindi siya katulad mo. Si A ay matatag, mabait, at hindi kailanman bababa sa antas mo para lang maghiganti. Lumabas din si Ursula at sinabing, maniwala ka sa sarili mo, A. Lumakas ka, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Oo, nagkaroon ka ng mga kapangyarihan dahil kay Yuri. Pero ang tapang at kabaitan mo, sa'yo yun, mula pa noon. Ngumiti si Yuri, puno ng tiwala. Naniniwala ako sa'yo, dahil sa mga salitang yun, muling tumibay ang loob ni A sa halip na tumakas, hinarap niya ang kanyang mga insekuridad ng buong tapang. Idineklara ni Aon na tutuperin niya ang lahat ng inaasahan sa kanya ni Yuri, anumang mangyari, bigla siyang nag-transform, parang Super Saiyan, habang naglalabas ng napakalakas na gintong mana na literal na sinusunog ang lahat ng insecurities at negatibong emosyon niya. Kahit si Zord, napatigil at namangha sa biglang bugso ng enerhiya. Sabi ni Ursula, sa wakas, tumigil na siyang magduda sa sarili niya, kaya kayanan niyang gamitin ang buong lakas ng espiritu. Pero si Zord, hindi nagpatalo. Hindi pa rin ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Sigaw niya, sabay talon papunta kay Aon. Tahimik lang si Aon, kalmado, hindi gumagalaw hanggang sa huling segundo. Bigla niyang sinalubong si Zord ng isang counter punch na sobrang lakas, tinapon si Zord sa kalsada parang basurang nil-iPad ng hangin. Hindi matanggap ni Zord ang pagkatalo, pero si Aon, dahan-daang lumalapit, may lungkot at awa sa mga mata, galit na galit si Zord, muling umatake, pero mabilis naglabas si Aon ng barrier na agad hamarang sa madilim na enerhiya nito. Sabi ni Ursula, ang lakas mo, Zord, ay galing lang sa maliit na bahagi ng espiritong ginagamit mo. Hindi mo siya matatalo sa ganyang kondisyon. Napasigaw si Zord, Ada. Bigyan mo pa ako ng lakas. At masaya naman siyang sinunod ni Ada, pero imbes na tulungan, lalo lang siyang naging halimaw. Ngumisi si Zord. Ako na ang pinakamalakas ngayon. Mabilis siyang umatake, pero humugat si Aon ng espada at sinugod siya ng isang malupit na slash. Nawasak ang katawan ni Zord at pati ang corrupted spirit eye niya, pero sa hindi malamang dahilan, nakaligtas pa rin siya. Maya-maya, dumating ang mga gwardya at inaresto siya. Tahimik lang si Aon habang pinapanood siyang dalhin, iniisip kung sino ang gumamit sa kahinaan ni Zord para kontrolin siya. Wala pa siyang kahit anong pahiwatig kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Kinagabihan, dumating si Echidna at kinuha ang sirang bahagi ng corrupted spirit eye. Lumabas na yun pala ay isang recording device para mang-alap ng datos tungkol sa kapangyarihan ni Aon. Impressed siya sa mga kakayahan nito, pero medyo dismayado rin kasi pinigilan ni Aon ang sarili niya para hindi mapatay si Zord. Kaya tinatakan niya ang mga alaala ni Zord para hindi siya makapagsalita sa mga pulis tungkol sa kanya. Pag-alis niya, bomb-ulong si Echidna, Panginoon ng Demonyo, ipapangako ko, mabubuhay kang muli kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, habang nagteteya si Aon, biglang lumapit si Yuri, halatang kabadong-kabado pero excited. Aon, pwede mo ba akong halikan? Sabi niya, namumula pa, nanigas si Aon, literal na pinagpawisan ng malamig. Yuri. Tama na ang biro mo. Pero seryoso pala si Yuri. Hindi ito biro. Ritual ito para sa kontrata ng isang spirit at ng kanyang guardian. Biglang lumitaw si Ursula mula sa likod ng sofa, mukhang di natuwa, pero sumang-ayon. Tama si Yuri. Hanggang ngayon, trainee ka lang. Kaya hindi pa stable ang koneksyon nyo. Masyado minsan malakas, minsan sobrang hina ang mana mo, nakaka-stress para kay Yuri. Ngayon na nagising na ang tunay mong kapangyarihan, kailangan mong mag-form ng kontrata para maging balanse. Naintindihan ni Aon at inisip na halikan lang ang likod ng kamay ni Yuri, pero biglang dumating sina Pina at Kiro, sabay sigaw, Oy Aon. Dapat yung totoong halik, yung may dila pa? Sumagot si Aon, panoorin nyo yan sa OnlyFans ko, 39 na piso lang kada buwan. Agad silang sinermo na ni Ursula. Umalis muna kayong lahat, bigyan nyo sila ng privacy. Umalis ang lahat at si Yuri, pumikit, handang-handa na. Nabigla si Aon, seryoso pala talaga. Lumapit siya, nanginginig sa excitement pero natapilok siya sa paan ni John Cena, literal di siya nakita, at imbes sa labi, sa noo niya napunta ang halik.
Pero sapat na iyon para mabuo ang kontrata, nag-level up si Aon, habang si Yuri naman parang natutunaw sa kilig. Samantala, pumunta si Echidna sa Demon Realm at kinausap ang isang high-ranking Crow Demon na si Falco. Sabi niya, may utos daw galing mismo sa Demon Lord, patayin si Aon, pero si Falco, hindi interesado. Bakit ko aaksayahin ang oras ko sa isang tao lang? Sinabi ni Echidna na natalo ni Aon si Behemoth pero hindi pa rin siya kumbinsido hanggang sa ginamit ni Echidna ang kanyang alindog para ice-dose siya at ayon, napatiklop ang simp. Fine, sabi ni Falco. Tatapusin ko siya agad. Bumukas ang isang portal papuntang human world at lumipad siya papunta sa bahay ni Aon sa bilis ng kidlat. Kumpiyansa siyang panalo agad siya dahil sa super speed niya pero si Aon, tila naramdaman na agad ang paglapit niya. Lumabas ito ng bahay, kalmado, huminto si Falco sa harap niya, sabay ngiting mayabang at ako nga pala si Falco, handa ka na bang mamatay? Pero pinatahimik siya ni A dahil tulog pa ang lahat. Naiinis si Falco kaya sumugod siya ng todo bilis pero para kay A, parang sobrang bagal lang ng galaw nito. Sa isang iglap, sinampal lang ni A si Falco at agad siyang tinabig palayo. Sa loob lang ng ilang segundo, tinapos na niya ito gamit ang vacuum bullets saka inabsorb ang kakayahan ni Falco sa hangin at bilis. Habang nag-iisip siya kung bakit siya ang pinupuntirya ng demonyo, biglang dumating sina Yuri at ang iba pa, nagising sila sa ingay ng labanan. Kinabukasan, pumunta si A sa Forbidden Library ng Royal Palace para alamin ang tungkol sa mga hidden dungeons. Sinalubong siya ni Princess Claudia na magsisilbing gabay niya. Buti na lang at may royal watch siyang bigay ng hari, kaya walang naging problema sa pagpasok niya sa library, pero sinabi ni Claudia na tanging may pahintulot lang ng hari at ng tagapag-ingat ng library ang pwedeng makapasok sa Forbidden Library. Sinubukan ni Sai na pumasok sa pinto at nagulat silang lahat nang madali lang siyang nakalusot. Pero nang sumunod si Yuri, bumangga siya sa isang di nakikitang pader. Nag-teleport agad si Ursula sa tabi niya. At nalaman niyang masyadong matibay ang pader para masira nila. Higit pa ron, naapektuhan din nito ang koneksyon ni na A at Yuri, nag-aalala man si A, nagpas siyang ituloy niya ang paghahanap at bilisan ito. Pagdating niya sa loob ng pangunahing gusali ng library, nagulat siya sa dami ng mga libro, wala siyang ideya kung saan magsisimula. Bigla niyang napansin ang isang babaeng nahuhulog mula sa mataas na bahagi ng library, kaya agad siyang tumalon para sagipin ito. Nahihiyang nagpasalamat ang babae. At tinanong ni A kung paano siya nahulog, sabi ng babae, abala raw siya sa pagbabasa at hindi niya napansing nahulog na siya. Ginamit niya ang mahika para ibalik ang libro sa pwesto nito at ipinakilala ang sarili bilang Alice, ang tagapangalaga ng library. Sinabi ni Alice na kabisado niya ang kinaroroonan ng bawat libro sa lugar na iyon. Kaya tinanong siya ni A kung maaari ba siyang tulungan, naghahanap siya ng aklat tungkol sa mga hidden dungeons para matulungan niyang muling magkasama ang isang espesyal na tao sa buhay niya at ang pamilya nito. Biglang naging malungkot ang mukha ni Alice matapos marinig yon. Pagkatapos ibigay ang aklat kay A, tinanong niya, kumusta si Yuri? Nagulat si A dahil alam ni Alice ang tungkol kay Yuri, ay pinaliwanag ni Alice na isa rin siyang World Tree Spirit at nakikita niya ang spirit core ni Yuri sa loob ng mata ni A. Gulat na gulat si A sa revelasyong iyon at sa sandaling iyon ay dumating ang tagapangalaga ni Alice, si AKA, at agad siyang sinermonan dahil hindi raw siya nagsabi na may bisita siya. Agad namang nagkasundo sina A at AKA, pero ipinaalala ni AKA na naghihintay sa labas ang mga kapatid ni Alice. Sinabi ni A na pwede naman silang papasukin, pero mabilis na ipinaliwanag ni AKA na imposible iyon. Ang library na ito raw ay hindi talaga bahagi ng Royal Palace, kundi isang hidden dungeon na naa-access lamang sa pamamagitan ng portal, ang mismong gate ng Forbidden Library. Mayroon daw itong mahigpit na limitasyon, tanging mga tao lang ang pinapayagang makapasok. Tanging mga taong pinahintulutan ng hari at ni Alice lang ang pwedeng makapasok sa lugar na iyon. May sinaunang kasunduan kasi sa pagitan ng World Tree Spirit at ng library na ito, isang kontratang kapwa nakikinabang ang dalawang panig. Kung pipilitin daw ni na Yuri o Pina na pumasok, mababasag ang kontrata. Ipinaliwanag ni AKA na ang tanging paraan para makasama niya ang mga kasama niyang babae at ipakilala sila kay Alice ay hanapin ang lokasyon ng hidden dungeon at malinis ito ng tama. Sinubukan namang imungkahi ni A na ilabas na lang niya si Alice, pero mabilis siyang tinanggihan ni AKA, sabi niya, imposible rin yan. Mahina si Alice, hindi siya marunong lumaban, at wala rin naman siyang balak umalis sa lugar na ito. Nalungkot si Alice nang marinig yon. Lumapit si A sa kanya, at ramdam niyang natatakot ito sa labas ng mundong hindi pa niya nakikita. Sabi niya, ganyan din ako dati. Takot akong humakbang sa labas. Pero dahil kay Yuri at sa iba pa, natutunan kong maging malakas at magtiwala sa sarili. Ipinangako ni A kay Alice na kung gugustuhin niyang makita ang mundo, poprotektahan niya ito sa lahat ng oras at susuportahan siya sa anumang paraan.
Namula si Alice sa sinabi niya at bago siya umalis. Sinabi ni A, babalik ako bukas pagkakita ko ng daan papunta sa dungeon. Kinabukasan, habang binubunutan ni AKA ng buhok si Alice, tinanong niya ito kung gusto ba niyang lumabas. Alam niyang natatakot pa rin si Alice, pero halatang halata sa mukha nito na may gusto siya kay A. Aminado si Alice, nahulog daw siya kay A sa unang pagkikita pa lang. Lahat ng nangyari, parang eksena raw sa mga librong binabasa niya, pero duda pa rin siya kung tama bang lumabas siya sa ligtas niyang mundo. Hinimok siya ni AKA, minsan kailangan mo lang tumalon at magtiwala. Maniwala ka kay A kahit hindi maging maayos ang lahat, maaari ka namang bumalik dito anumang oras. Sakto namang pumasok si A muli sa library mula sa Royal Palace, hindi pa rin niya mahanap ang entrance ng hidden dungeon kahit nasa libro na ang clue, tinapik ni AKA si Alice sa likod at bumulong, ito na ang pagkakataon mo. Magtiwala ka sa kanya. Nahihiyang lumapit si Alice at mahina niyang sinabi, dalhin mo ako. Sa labas ng mundong ito, ngumiti si A, agad siyang binuhat sa kanyang mga braso, at sa isang napakataas na talon, lumabas sila ng library at bumagsak sa mismong hidden dungeon na nasa ibabaw nito. Sumunod si AKA, dala ang spirit core ni Alice, para makasama pa rin ito kay A kahit nasa labas na. Gumawa rin siya ng clone para makasama sila dahil hindi siya marunong mag-teleport gaya ni Ursula. Magsisimula na ang kanilang paglalakbay sa hidden dungeon. Kailangan pang buhatin ni A si Alice sa kalahati ng daan dahil mababa ang stamina nito, pero hindi siya nagreklamo kahit sandali. Lumalaban siya sa mga halimaw sa dungeon kahit wala si Ursula para tumulong, nagkaroon siya ng kaunting hirap nang makaharap ang samurai boss, pero sa huli, naigupo rin niya ito. Pagkatapos ng laban, narating nila ang labasan ng dungeon, medyo nalungkot si Alice dahil iniisip niyang baka hindi na siya buhatin ni A paglabas nila. Pero ngumiti si A at sabi niya, pwede mo naman akong sabihan kahit kailan kung gusto mong buhatin kita ulit. Ngumiti si Alice ng malambing at napangiti rin si A, medyo kinakabahan pa sa unti-unting namumuong romansa sa pagitan nila. Pagdating nila sa bahay ni A, agad siyang sinalubong ni Yuri at niyakap si Alice, pero tinulak lang siya nito dahil hindi siya sanay na hinahawakan ng ibang tao. Samantala, napatayo ng matuwid si Ursula nang makita si AKA dahil mas nakakataas ito sa kanya sa guardian hierarchy. Pagkatapos noon, niyakap ni Yuri si A bilang pasasalamat sa paglabas ng nakatatanda niyang kapatid at syempre, nagselos si Alice, napansin ito ni Pina at sa sobrang kulit, gumawa siya ng plano para tuksuhin si Alice na kumilos tungkol sa nararamdaman niya. Habang mahigpit na yakap ni Yuri si A, napansin niya na malaya pa rin ang kanang braso nito. Bago pa siya makagalaw, biglang sumulpot si Alice at agad kumapit dito. Siyempre, agad siyang tinukso ni Pina at doon napagtanto ni A na lalong magiging magulo ang buhay niya lalo na sa harem niya ng mga World Tree Spirits at pati mga nanay ng mga ito. Para makaiwas sa gulo, tumakbo si A papunta sa sauna pero siyempre, sumunod pa rin ang mga shameless beauties na yon. Habang nakapaligid sila sa kanya, walang tigil nilang tinatanong kung gusto ba niya talaga si Alice. Kahit anong tanggi ni A, wala talaga siyang ligtas. Buti na lang, kampi sa kanya si Ursula. Sinermo na niya ang mga babae at sinabing bawal manghimasok sa mga pribadong usapan. Lubos ang pasasalamat ni A, pero hindi pa rin siya ligtas, may isa pang problema. Sa gitna ng sauna, napapaligiran siya ng mga nakakaakit na babae at natatakot siyang baka tumayo ang kanyang world tree, hirap na siyang tiisin ang init, kaya tumayo siya para umalis. Pero biglang nadulas si Alice at napadagan sa kanya. Napansin ni A na nahihirapan din si Alice, kaya sinabi niyang hindi naman kailangang magtiis pa ito. Sagot ni Alice, kahit anong mangyari, mananatili akong kasama mo mula ngayon. Pero bago pa siya makapagtapat ng maayos, agad sumabat ang mga kapatid niya, sabay yakap kay Alice at sigaw ng, kami rin. Magkakasama tayo sa mga susunod na pakikipagsapalaran. Kita ng mga guardians na parang nablock ng magkakapatid ang confession ni Alice, pero hinayaan na lang nila. Samantala, lumapit si AK Ursula at hiningi rito na ipasok ang spirit core ni Alice sa kanyang mata. Pumayag si Ursula, at binigyan pa siya ni A ng Sage Stone para magamit niya rin ang kapangyarihan nito. Ginamit ni Ursula ang kanyang mahika para ipagsanib sa katawan ni A ang dalawang kapangyarihan. Pagkatapos noon, papalapit si Alice kay A pero nadulas siya at sa tangka niyang hindi bumagsak, nahila niya pababa ang pantalon ni A. Kitang-kita tuloy ang kanyang Miracle W, kinabukasan, nakipagkita si A kina Jasper at Mommy Megan. Sinabi nilang may direktang utos ang hari na tanging siya lang ang makakagawa. Tungkol ito sa mga demons na noon pa man ay itinapon palabas ng mundo ng tao ng isang hero na lumikha ng dimensional barrier para hindi na sila makabalik. Pero kamakailan lang, may mga demonyong muling umatake sa teritoryong tinatawag na Rick at wala ni isang karaniwang adventurer ang kayang lumaban sa kanila, kaya hiniling ni na Jasper at Megan kay A na tapusin ang mga demonyo bago pa makapinsala ng mas marami.
Tinipon agad ni A ang kanyang harem at napagdesisyonan nilang tanggapin ang misyon. Samantala, sa teritoryo ng Rick, may grupo ng mga tao na naglalakad papunta sa isang lugar na parang Stonehenge. Isang masiglang dalaga, si Mia, ang nagtanong sa kanyang ama kung saan sila pupunta. Nanginginig nitong sagot, pupunta tayo para makilala mo ang nanay mo, sa langit. Pagdating nila sa harap ng mga bato, sabay-sabay lumuhad ang mga tao nang lumabas mula sa bilog ang isang Hydra Demon. Sinabi ng ama ni Mia na lumapit na siya dahil ang Hydra raw ang magdadala sa kanyang ina. Akala ng amay wala itong alam sa tunay na mangyayari, pero alam ni Mia na isasakripisyo siya. Sa kabila ng takot, matapang pa rin siyang lumapit, handa siyang ialay ang sarili para mailigtas ang mga kababaryo. Pero bago siya lumunin ng halimaw, nagbago ng isip ang ama at nakiusap sa Hydra, ako na lang ang kainin mo, iligtas mo ang anak ko. Ngunit malamig ang sagot ng Hydra, ipinaalala sa kanila ang kasunduang matagal nang nabuo. Kailangan daw ng halimaw ng isang babae kada buwan, kapalit ng kaligtasan ng buong nayon. Sinabi niya sa mga tao na parurusahan sila sa pagtatangkang sirain ang kontrata at saka siya huminga ng lason para mawala ng malay ang lahat. Si Mia lang ang hindi tinablen. Umiiyak siyang humingi ng tulong habang tinatangkang kainin siya ng Hydra, pero biglang dumating si A, sakto para iligtas siya. Ginamit niya agad ang kanyang barrier para protektahan si Mia. Binalaan siya ni Ursula na mag-ingat dahil ang Hydra ay isang SS rank monster na may napakalakas na lason. Sinabihan naman ni A si Yuri na unahin munang iligtas ang mga tao mula sa lason ng halimaw. Sa isang subok lang, napagaling ni Yuri ang lahat dahil tumaas na rin ang antas ng kanyang kapangyarihan kasabay ng pag-level up ng mata ni A. Pagkatapos noon, sinabi ni A sa mga taga-nayon na tumakbo na dahil siya na ang baalang lumaban sa Hydra. Pero wala ni isa ang naniwalang kaya niya. Kalmado lang si Ain, hinugot niya ang kanyang espada at isang iglap lang, hiniwa niya ang Hydra sa daan-daang piraso. Nagulat ang lahat ng taga-nayon. May ilan pang nakilala siya bilang ang bayani na pumatay sa sinaunang dragon. Habang ina-assess ni Ursula ang mga kakayahan ng Hydra, nagpasalamat naman ang mga taga-nayon kay Aon sa pagliligtas sa kanila. Hiningi ni Aon na ipakilala siya sa Panginoon ng rehiyon, pero bigla silang natahimik at naging malungkot. Sinabi nila na kahit iniligtas sila ni Aon, mas mabuti pa raw kung pinabayaan na lang silang mamatay. Umalis silang tahimik pero desidido si Aon na malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa lugar na ito. Pagdating niya sa Grand Mansion ng Lord, napansin niyang maluho at sobra sa karangyaan ang bahay, samantalang gutom ang mga tao sa paligid. Pumasok siya at malakas na tinanong kung may tao ba sa loob. Lumabas ang Panginoon ng rehiyon, si Negan, at agad nakitang malabong magaling ang taong ito, clumsy, tanga, at parang walang pakialam. Habang nagkakape sila, sinabi ni A kay Negan na narito siya para ayusin ang problema sa mga demonyong umatake sa rehiyon. Kalma lang na sinabi ni Negan na walang demonyo sa paligid at baka pinalaki lang ng mga ulat sa guild ang kwento dahil sa dami ng halimaw sa lugar. Sagot naman ni A, gusto pa rin niyang magpatrol sa gabi ng ilang araw para makasiguro. Binanggit din niya na napatay niya ang Hydra habang papunta rito at doon biglang nagbago ang anyo ni Negan. Nanlaki ang mata niya, nabitawan ng tasa, at pasigaw na tinanong si A paano niya nagawang patayin ang Hydra, ang tanging pumipigil daw sa mga halimaw ng kagubatan na umatake sa nayon. Galit na galit siyang binanatan si A, sinasabing dahil pinatay niya ang Hydra, muling magugutom at magdurusa ang mga tao ng kanyang teritoryo. Depensa ni A, hindi tama na makipagkasundo sa halimaw kapalit ng buhay ng mga inosente, pero sagot ni Negan, wala yon. Isang buhay lang yan kapalit ng kaligtasan ng lahat. Sinabi pa niya na kahit pumatay si A ng iilang halimaw, wala ring silbi dahil mas magdurusa ang mga tao sa ginawa niya. Lumabas si Negan sa kwarto ng galit na galit habang naiwan si A na litong-lito kung tama ba ang kanyang ginawa. Pag-alis ni A sa mansyon, pumunta naman si Negan sa isang mahiwagang salamin. Kinausap niya ang refleksyon niya na tinawag niyang Shadow. Halatang takot si Negan habang ipinapaliwanag na pinatay na ni A ang Hydra. Kalma lang na sinabi ni Shadow na madali lang naman palitan ang Hydra, makakahanap daw sila ng ibang halimaw kapalit nito. Pero ang pinaka-problema nila ngayon ay si Shadow na niloloko ang mapaniwalain na si Negan. Sinabi niya rito na si A ay isang demonyo dahil walang ordinaryong tao na kayang pumatay ng isang SS rank monster tulad ng Hydra. Pinaniwala niya si Negan na para maprotektahan ang kanilang teritoryo, kailangan nilang patayin si Ain. Naniniwala naman si Negan sa kanya at agad niyang inutos ang pagpatay kay Ain. Natawa lang si Shadow at sinabing, ang dali talagang manipulahin ng mga tao. Pagkatapos ng kaunting paghahanda, balak na niyang lumabas mula sa salamin at sakupin ang katawan ni Negan. Samantala, napansin ni Ain na wasak ang pader ng nayon at walang kahit isang gwardyang nakabantay.
Sinubukan niyang magtanong sa mga taga-nayon tungkol kay Negan pero sa tuwing maririnig nila ang pangalan nito, agad silang nagtatakbuhan palayo. Dito niya na-realize na takot ang lahat kay Negan. Habang nag-iikot, napansin niya ang isang lalaking nakaupo mag-isa, malungkot na nakatingin sa kanyang bukirin na winasak ng mga halimaw pagkatapos mamatay ng Hydra. Sinabihan siya ng lalaki na umalis na lang dahil wala raw magagawa ang mga kagaya niya para tulungan sila. Nadala si Ain sa sinabi nito kaya agad niyang ginamit ang kanyang magic, inayos niya ang lupain, tinanim ang mga magic seeds, at agad na tumubo ang mga gulay. Pagkatapos, gumamit siya ng earth magic para lumikha ng makapal at mataas na pader sa paligid ng lugar para hindi na makapasok ang mga halimaw. Nanlaki ang mata ng magsasaka sa nakita, at sinabi ni Ain, huwag ka munang sumuko sa buhay. Hayaan mong tulungan ko ang nayon na to. Natawa ang lalaki dahil ang mga salita ni Ain ay kahawig ng mga sinasabi ng ama ni Negan, ang dating Lord. Ikinwento ng lalaki na mabait at matapang daw ang dating Lord, pero nang mamatay ito at si Negan ang pumalit, nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Pag-upo ni Negan sa pwesto, biglang lumitaw ang Hydra at nakipagkontrata siya rito nang hindi iniisip ang magiging kapalit. Binawasan niya ang pondo sa depensa at tinaasan pa ang buwis sa sukdulang antas. Ang sino mang tumutol, bigla na lang nawawala. Dahil doon, nawala ang pag-asa ng mga tao, pero ngayon, sabi ng magsasaka, naniniwala na ulit siya sa kinabukasan dahil kay Ain, naantig si Ain sa sinabi nito, pero biglang nagising ang Eye of Alice at nakita niya ang napakalaking grupo ng mga halimaw na papalapit sa nayon. Lumabas si Yuri at nagtanong kung ayos lang siya. At sagot ni Ain, ako na ang bahala. Hindi ko hahayaang may masaktan ni isa. Tumalon si Pi papunta sa pader at napatigil nang makita ang libu-libong halimaw na rumaragasa papunta sa kanila. Natarante siya, kahit para kay Ain, hindi magiging madali ito. Pagbaba ni Ain, lumitaw si Yuri sa likod niya at nagtanong, anong gagawin natin ngayon? Wala pa siyang malinaw na plano, pero nang makita niya ang takot sa mga mukha ng mga taga-nayon, napagdesisyonan niyang ibuhos ang lahat para protektahan sila. Sinabi niya kay Yuri, pumasok ka sa loob ng aking mata, sabay talon ng mataas sa ere at pinakawalan ang vacuum bullet, umaasang mapapatay nito ang ilan at matatakot ang iba. Pero hindi ito umubra, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake ng mga halimaw. Bigla namang tumalon ang ilan papunta sa kanya. Naiwasan ni Ain ang unang bugso ng atake, pero sobrang liksi ng mga halimaw na parang unggoy. Nagkakahawakan sila sa ere at ipinupukol ang isa't isa para makalapit kay Ain. Ginamit niya ang super appraisal skill para makita sila sa slow motion at sabay pinuksa gamit ang kanyang mga malalakas na atake. Sunod niyang ginawa ay lumikha ng barrier para makulong ang ibang halimaw, tapos tinapos niya ang lahat gamit ang sunod-sunod na vacuum bullets. Pero habang abala siya, may mga halimaw na nakalusot sa likod niya, kaya agad niyang ginamit ang isa pang kakayahan para lumikha ng mga clone sa likuran. Ginamit ni A ang mga steel threads para tadteren ang mga halimaw sa paligid. Habang tumatakbo palayo ang mga taga-nayon, napahinto sila at napatingin kay A nang may pagkamangha, hindi sila makapaniwala na mag-isa lang niyang hinaharap ang napakaraming halimaw. Pero hindi nila alam, halos sagad na ang lakas ni A, binalaan siya ni Ursula na kung ipagpapatuloy pa niya ang ganitong laban. Siguradong babagsak siya. Pero determinado si A, hindi siya uurong hanggat hindi niya nailigtas ang lahat ng taga-nayon. Kinuha niya ang kanyang espada at pumwesto, handang magpakawala ng isang malawak na atake na sabay-sabay nawawasak sa mga halimaw. Ngunit sumigaw si Ursula, tama na. Hindi nakakayanin ng katawan mo. Hindi siya pinakinggan ni A. Kahit sabay-sabay na umatake ang mga halimaw, buong lakas niyang hinugot ang espada at pinakawalan ng isang malakas na slash, isang bugso ng enerhiya na tumapos sa lahat ng halimaw sa isang iglap. Pagkatapos noon, tuluyan ng bumigay ang katawan niya. Bumagsak siya sa lupa, pagod na pagod. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yuri mula sa kanyang mata at agad siyang sinimulang gamutin gamit ang holy water. Pero sobrang lala ng pinsalang natamo ni A kaya kahit ang banal na tubig ay hirap na ayusin ang katawan niya. Nang medyo nakabawi na siya, tumayo si A para magpasalamat kay Yuri, pero hindi si Yuri ang nakita niya. Isang batang babae na nagngangalang Mia ang tumalon sa kanya habang sumisigaw, Diyos ko. Ikaw talaga, Diyos. Kasunod niyang dumating ang mga taga-nayon at sabay-sabay silang nagpasalamat kay A sa muling pagliligtas sa kanila, ngunit may isang magsasakang natulungan ni A noon na tila may mabigat na iniisip. Hanggang kailan tayo mabubuhay sa takot? Tanong niya sa mga kasama. Ipinagkatiwala natin ang buhay natin kay Negan. Pero sa huli, pinilit lang tayong mag-alay ng tao sa Hydra. Hindi tayo kailanman lumaban para baguhin ang sitwasyon natin. Habang si A, mag-isa niyang nilabanan ng libo-libong halimaw, tayo naman, nakatayo lang at nanunood. Ang mga salita ng lalaki ay nagbigay ng lakas ng loob sa lahat. Isa-isa silang sumang-ayon at sabay-sabay na nagpahayag ng determinasyon na kontrolin muli ang sariling buhay.
Napangiti si A, halatang naantig. Parang nung iniligtas mo ako noon, Yuri, sabi niya habang nakatingin sa kanya. Ibinigay mo sa akin ang tapang na mamuhay sa sarili kong paraan. At ngayon, nagawa ko rin yun para sa kanila. Sa tingin ko, kahit paano, naging tulad na rin kita. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, sumabat ang mga taga-nayon, hindi na namin hahayaang mamuno sa amin si Negan kailanman. Sakto namang dumating si Negan. Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Sabi niya ng may ngisi. Nataranta ang mga taga-nayon pero lumapit ang pinuno nila at buong tapang na nagsabi, susunod kami kay A, hindi sayo. Siya ang tunay na nagligtas sa amin. Tumawa lang si Negan. Niloloko lang kayo ni A, sabi niya. Isa siyang demonyo. Siya ang nagpaatake ng mga halimaw para maisahan kayong lahat at maaga ang lugar na ito. Pero hindi na naniwala ang mga taga-nayon. Kahit pa demonyo siya, sagot nila, mas gugustuhin naming mamuno siya kaysa sa isang walang silbi tulad mo. Nanginginig si Negan sa galit at takot. Muling nagsalita ang pinuno ng nayon, kailangan namin ng pinunong tulad ng ama mo, isang taong lumalaban sa tabi namin. Biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Negan. Hinawakan niya ang mirror pendant sa leeg at tinawag si Shadow para tumulong. Naramdaman ni A ang kakaibang enerhiya mula sa salamin, isang masamang presensya. Sinubukan niyang i-appraise ito pero nabigo siya. Napagtanto niyang may mataas na antas ng curse spell na nakakabit dito, tinangka niyang agawin ang salamin mula kay Negan. Pero huli na, kinain na ng kadiliman ng binata, nagising si Negan sa loob ng isang madilim na lugar, nakaupo sa isang lawas ng dugo na umaapaw mula sa isang goblet. Sa harap niya, nakatayo si Shadow. Negan, wika ni Shadow sa malamig na tinig, kung gusto mong matapos ang lahat, patayin mo silang lahat. Si Shadow, pinatay siya, katulad ng ginawa nila sa tatay mo. Nalito si Negan nang marinig ito, kaya nagdesisyon si Shadow na ipaalala sa kanya ang katotohanan tungkol sa kamatayan ng kanyang ama. Noong bata pa si Negan, hinahangaan niya ang kanyang ama, isang tao na minahal at iginagalang ng lahat. Gusto rin niyang maging tulad niya, pero mahina ang katawan niya, at tinanggihan siya ng ibang bata sa nayon na makipaglaro, sinasabing baka makahawa siya ng sakit. Labis itong sumakit sa puso ni Negan. Isang araw, narinig niya ang ilan na nagsasabing iniwan siya ng kanyang ama sa isang basurahan, kaya iba ang itsura niya. Nasaktan ng husto ang batang Negan at tumakbo, nadulas sa isang puddle habang umiiyak. Dito pumasok si Shadow, sinamantala ang kahinaan ng puso ni Negan. Nagpakita siya sa refleksyon ng tubig at sinabi na siya ay imaginary friend niya dahil wala siyang tunay na kaibigan. Dahil sabik si Negan sa kaibigan, naniwala at tinanggap niya ito. Pinagawa siya ni Shadow na mangako na itatago ang kanyang presensya mula sa lahat. Mula noon, halos lahat ng oras ni Negan ay kasama si Shadow. Isang araw, nakita niya ang ama niyang mukhang masama ang kalusugan, kaya nag-alala siya. Dito na ipinakita ni Shadow ang tunay niyang kulay. Pinayuhan siya na gumawa ng tsaa mula sa espesyal na halamang gamot para gumaling ang ama niya. Sumunod si Negan. Gumawa siya ng tsaa gamit ang anti-fatigue na halamang gamot at iniinom ito ng ama araw-araw. Pero habang tumatagal, lalong lumalala ang kalusugan nito hanggang sa namatay siya. Lubos na nalungkot si Negan sa pagkamatay ng ama at nag-aalala na baka hindi niya na mapangalagaan ang nayon. Pero sinabi ni Shadow, tutulungan kita. Gagawin natin lahat ng perpekto. Kahit nakita ni Negan ang buong flashback, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Shadow. Halatang nakatulong ang halamang gamot sa kalusugan ng ama niya. Tanga ka talaga, ang sambit ni Shadow. Ikaw mismo ang pumatay sa tatay mo gamit ang sarili mong kamay. Ipinakita niya na ang halamang ininom ni Negan ay hindi gamot kundi lason, tumanggi si Negan na maniwala. Pero sabi sa encyclopedia, nakakatulong ang halamang ito laban sa pagod. Ngumiti si Shadow ng mayabang. Ginamit ko ang magic para baguhin ang libro. Ang halaman pala ay lason, at patay kaagad kung matagal na iinom. Pakiramdam ni Negan, gumuho ang buong buhay niya matapos matuklasan ang katotohanan ito. Pero hindi pa tapos si Shadow. Sinabi niya na nagsinungaling din siya tungkol kay Ang na Demon dahil kung may demonyo rito, siya yon, walang masabi si Negan sa pagkabigla. Una, plano kong sakupin ang katawan ng tatay mo at gumawa ng ruta mula sa mundong ito papunta sa Demon Realm para i-export ang mga tao, sabi ni Shadow. Pero hindi pinabayaan ng tatay mo ang sarili niya, kaya hindi ko siya maabot. Kaya ang mahina at walang kaibigan na batang lalaki ang nilapitan ko dahil desperado siya sa kaibigan. At naniwala siya sa mga kasinungalingan ko. Tinutukso siya ni Shadow, pinatay mo ang tatay mo, na pinakamamahal mo, ang pinakamalupit mong pagkakamali. Ito ang breaking point ni Negan. Sumigaw siya nang ma-realize na niloko siya, at unti-unti niyang nawala ang kontrol sa sarili. Habang nangyayari lahat ng ito, palihim na pumasok si Shadow sa katawan ni Negan at inangkin ito.
Si A ay tanging nakatingin lang sa madilim na anyo na pumapalibot kay Negan. At nang unti-unting naglaho ang madilim na ulap, na-realize niya na hindi si Negan ang lumabas, may ibang tao na. Sino ka ba? Tanong ni A, halatang nagulat. Ikaw ay tatanungin mo pa? Sagot ng demonyo. Ako si Shadow the Enticer, isang demon na may ranggong Viscount. Nasaan si Negan? Tanong ni A, itinuro ni Shadow ang sarili niya. Nandoon pa rin sa loob ang duwag na yon, pero sobrang tanga niya kaya madaling sakupin ang katawan niya sa pamamagitan lang ng kaunting manipulasyon sa emosyon niya. Galit na galit si A sa demonyo, pero walang takas, patuloy itong nagsalita. Kasalanan mo rin to, kaya ganito ang nangyari. Plano kong kontrolin ang buong nayon at ipadala ang mga tao sa Demon Realm, pero naabala ako nang dumating ka dito, kaya napilitan akong aksyonan ito sa sarili kong paraan. Hindi tulad ng Crow Demon na huli mong hinarap, alam ko ang kahinaan ng mga tao, sambit ni Shadow. Sigurado akong hindi mo kayang labanan ako ng seryoso dahil kung papatayin kita, pareho ring mamatay si Negan. At saka, umatake si Shadow kay A gamit ang madilim na kapangyarihan. Agad namang naiiwasan ni A ang mga suntok at sinubukang hadlangan gamit ang barrier. Pero ginamit ni Shadow ang anti-spit arts at winasak ang barrier ng madali. Wala kang magagawa sa akin sa level ko, mayabang nasabi ni Shadow. Nagdesisyon si A na ilaan ang lahat ng enerhiya niya sa susunod na barrier, pero biglang sumulpot ang mga ape monsters na inatake ang mga villagers. Napilitan siyang bumalik para ipagtanggol sila. Gumawa si A ng barrier at sinabi sa mga villagers na tumakas habang siya ang humaharang sa mga halimaw. Pero mas marami pang monsters ang sinugo ni Shadow at winasak ang barrier. Gumawa si A ng clones para labanan ang mga halimaw, pero habang abala siya sa pagsagip sa lahat, isang malakas na suntok ang tumama sa kanya mula kay Shadow. Patuloy siyang pinapukpok at kahit sinusubukan niyang i-parade ang mga atake, naalala niya ang masayahing mukha ni Negan. Hindi niya matiis na saktan ng bata, kaya gumamit siya ng defensive skill para tiisin ang suntok, pero nangangahulugan ito na hindi siya makagalaw sa kinaroroonan niya. Stop na sa sentimental mo at lumaban ka. Sigaw ni Ursula, pero patuloy pa rin si A sa pag-iisip kung paano mapapabagsak si Shadow nang hindi nasasaktan si Negan. Napansin ni Shadow kung gaano pinapahirapan ni A ang sarili niya at nagsimulang magsaya sa pang-aasar. Magpakatapang ka at labanan mo ako ng seryoso. Iyon lang ang paraan para mailigtas mo ang mga villagers. Ngunit tumanggi si A. Kung isasakripisyo ko ang isang tao para iligtas ang 100, pareho lang ako sa tanga ni Negan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sigaw niya, tinatawag ang pangalan ni Negan at nagpersige, tumawa si Shadow. Shutdown na si Negan, wala siyang tugon sa tawag mo. At muling pinukpok si A, pero kahit malubha ang pinsala, patuloy siyang lumalapit kay Shadow, pinapakita ang kanyang tibay at determinasyon. Habang patuloy na lumalapit si A kay Shadow, binalaan siya ng iba na tumigil bago pa siya masaktan ng seryoso. Pero hindi siya nakinig. Naglakad pa rin siya papunta kay Shadow, dahilan para kabahan ito. Bigla niyang hinawakan ng kwelyo ni Shadow at buong tapang na sinabi, ililigtas ko si Negan at ang lahat. Pagkasabi niya nito, sinuntok niya si Shadow gamit ang ulo niya, isang malakas na headbutt na agad nagpahinga kay Shadow. Pagkatapos noon, sumigaw si A ng buong lakas, tinatawag ang pangalan ni Negan. Umabot ang boses niya sa pinakaloob ng kamalayan ng bata, sa lugar kung saan sinisisi ni Negan ang sarili sa lahat ng kapahamakan ng kanyang mga tao. Pilit niyang iniiwasan ang boses ni A, pero paulit-ulit siyang tinatawag dito, sinasabing isipin niya kung bakit niya gustong protektahan ng todo ang kanyang teritoryo. Unti-unting bumabalik sa isip ni Negan ang nakaraan, ang paghanga niya sa kanyang ama at ang kagustuhang maging katulad niya. Pero habang iniisip niya ito, na-realize niyang may mas malalim na dahilan, gusto niyang protektahan ang kaligayahan ng mga tao, tulad ng ginawa ng kanyang ama. Napaiyak siya habang iniisip kung gaano niya nasira ang lahat. Alam niyang marami siyang kasalanang hindi na mapapatawad, pero naisip din niyang kung patuloy lang siyang maglulugmok sa lungkot, mas marami pang masasaktan. Kaya nagpasya siyang bumangon muli upang ayusin ang mga pagkakamaling nagawa niya. Habang unti-unti siyang lumalabas mula sa dilim, biglang nagkamalay ulit si Shadow. Agad siyang umatras at sinabihan si A na wala siyang magagawa para iligtas si Negan. Muli siyang umatake gamit ang mga anino niya, pero bigla siyang napahinto. Napagtanto niyang lumalaban si Negan mula sa loob. Tinawanan niya ito, sinasabing walang saysay ang ginagawa niya dahil hindi na niya mababawi ang katawan na iyon. Ngunit sagot ni Negan, ayos lang. Wala akong problema roon. Sa sandaling iyon, nakontrol niya ulit ang katawan niya. Ngumiti siya kay A, salamat sa pagsubok na iligtas ako, sabi niya, sabay bunot ng kanyang daga at itinulos ito sa sarili niyang puso. Nanlaki ang mga mata ni A sa gulat, pero bago pa siya makagalaw, lumabas si Ursula at pinigilan siya.
Igalang mo ang sakripisyo ni Negan, sabi ni Ursula, habang sabay silang nanood na unti-unting dumadaloy ang dugo ni Negan, galit na galit si Shadow. Bakit mo ginagawa to, Negan? Sigaw niya. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap sa loob ng kanilang pinagsasaluhang isipan. Ipinagtapat ni Negan na matagal na niyang napansin na hindi lang basta guni-guni si Shadow, kundi isang mapanganib na nilalang. Pero kahit ganun, patuloy niya itong pinakinggan dahil tinuring pa rin niyang kaibigan si Shadow kahit may alinlangan siya. Pagkarinig nito, ngumisi si Shadow at ininsulto siya. Ang hina mo. Isa kang labis na emosyonal at inutil na laruan. Sabi niya, sabay tinalikuran si Negan. Mamatay ka ng mag-isa, dagdag niya, habang unti-unting naglaho mula sa katawan ni Negan. Nagiging parang maliit na nilalang na pinaghalo ang palaka at daga, at tahimik na tumakas, pero hindi pa siya nakalayo. Nang makita niya ang dalagang si Mia, sinubukan niyang sakupin ang katawan nito, ngunit isang matalim na espada ang tumagos sa ulo niya. Si A pala ang sumaksak, mabilis na tumakbo si A papunta kay Negan gamit ang kapangyarihan ni Yuri para pagalingin siya. Pero kahit anong gawin niya, hindi nagsasara ang sugat. Nawawala na siya ng pag-asa hanggang sa biglang lumabas si Yuri mismo at sinabing, maniwala ka. Aabot sa kanya ang damdamin natin. Magkasabay nilang tinawag ang pangalan ni Negan paulit-ulit habang patuloy nilang ginagamot ang katawan niya. At sa wakas, umabot nga ang mga tinig nila. Unti-unting damilat si Negan, buhay pa. Agad siyang niyakap ni Nae at Yuri sa sobrang tuwa. Pero nang tuluyan siyang makabawi, itinulak niya silang dalawa. Bakit niyo ako iniligtas? Sigaw niya. Mas mabuti sana para sa lahat kung namatay na lang ako. Kung sakaling mamatay siya, sabi ni A, hindi niya papayag ang may mamatay, kahit siya mismo. Sa parehong sandali, dumating ang mga taga-baryo at sinabi ng kanilang leader kay Negan na hindi niya mapapawi ang kanyang kasalanan kung siya'y mamamatay. Kailangan niyang mabuhay at harapin ang galit at lungkot ng mga taong nasaktan niya, walang paraan para makatakas siya sa responsibilidad na iyon. Biglang napagtanto ni Negan na may pagkakataon siyang magbayad sa kanyang mga kasalanan at taos-pusong nagpasalamat siya sa mga taga-baryo. Sabi ni Yuri, tuwang-tuwa siya para sa kanya, ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa sobrang pagod. Hinawakan siya ni In at dinala sa lilim ng isang puno para makapagpahinga, sabay sabi na kung siya ang nakatagpo kay Shadow noon, sa halip na si Negan, ganito rin ang magiging katapusan niya. Biglang sumiklab ang galit ni In laban sa demonyo sa pang-aabuso nito sa mga mahihinang tao at nagbanta siyang wasakin silang lahat balang araw. Lumabas sina Ursula at iba pa mula sa mata ni Ayon at sinuri si Yuri habang napansin ni Pina at Alice na buhay pa rin si Shadow kahit na tinusok siya ng espada ni A. Nagbago si Shadow sa mas maliit na anyo para makatakas pero sinelyuhan siya ni Pina sa isang barrier. Tinawag niya si A at pinilit sabihin kay Shadow kung bakit gustong patayin siya ng mga demonyo o mawawasak ito. Humingi si Shadow ng pangako na pakakawalan siya kapalit ng kasagutan. Sinabi niya na may utos na pumatay sa kanya. Tinanong siya ni P kung sino ang nagbigay ng utos at bago masabi ni Shadow ang pangalan ni Edna, bigla siyang sumabog. Narealize ni Ursula na ito ay isang spell para protektahan ang pagkakakilanlan ng mastermind at sinabi niyang talagang matalino at maingat ang kalaban. Pagkatapos, nagpapalam si A sa mga taga-baryo pero hiningi ni Negan ng isang huling pabor, tulungan ng kanilang teritoryo dahil hindi nila kayang mabuhay nang wala siya. Sama-samang nagmakaawa ang mga taga-baryo kay A at hindi niya alam ang sasabihin, bumalik siya sa kabisera at tinawag siya ng hari. Ipinabatid ng hari na sumuko na si Negan sa mga gwardya at nag-submit ng opisyal na hiling na gawing bagong lord ng Rick Region si A sa halip na siya. Nagulat si A pero sinabi ng hari na balak naman niyang bigyan siya ng titulo at lupa. Kaya panalo ito para sa lahat, biglang nagkatitigan sa kanya ang lahat, sinasabi na tanggapin niya ang pagkakataong ito at sila na ang bahala sa mga komplikadong bagay. Nabigla si A sa bigat ng responsibilidad pero sa huli, tinanggap niya ang titulo at pag-aari ng lupa. Hindi nagtagal, nakarating sa Chida ang balita na natalo ni A si Shadow. Na-impress at na-relieve siya dahil kung hindi niya natalo si Shadow, maantala ang kanyang plano, bigla, dumating si Iona, isang mababang demonyo. Sakay ng kanyang zombie servant at tinanong si Echidna kung bakit sobrang obsessed siya kay A. Sinabi ni Echidna na may espesyal na mata si A pero hindi pa rin natuwa si Iona dahil tao lamang siya. Ngunit sinabi ni Etna na ang normal na tao ay hindi kayang talunin sina Falco at Shadow. Nagpa siya si Etna na kailangan nilang patalsikin si A at inutusan si Iona na tanggapin ang misyon. Tumanggi si Iona, sinasabing hindi siya interesado sa mga ganitong low-level na misyon, pero nagdagdag si Etna ng bonus, kasama rin sa misyon ng paghuli ng isang World Tree Spirit, at hahanapin din ito ni A anyway, since pwede niyang makamit pareho ang goals niya ng sabay, interesado si Iona sa kwento tungkol sa World Tree, kaya tinanggap niya ang misyon. Kumpiyansa siyang bilang isang elite demon, kaya kaya niyang talunin kahit anong human.
Sinabi niya sa kanyang servant na tumalon na sa portal para sa kanya, pero laking gulat niya. Patay na pala ang poor bastard. Basta na lang niya iniwan at siya na lang ang tumalon sa portal. Samantala, may creepy smile si Ada kasi siya ang nagpadala kay Iona para tulungan siyang maging mas malakas pa. Sa human realm, excited si Yuri na itanong kay A kung ano ang gusto niya kainin sa lunch kasi siya ang magluluto ngayon. Bago makasagot si A, dumating si Alice at sabi may importanteng gustong pag-usapan kay A. Biglang sumulpot si Pina, iniisip na magko-confess si Alice kay A, at sabi ni Yuri. Gusto rin niyang gawin yon. Pero wala pang plano si Alice tungkol doon, sinabi niya kay A na gusto rin niyang makita ang kanyang mga sisters at ginagamit niya ang kanyang special ability para hanapin ang iba pang world trees. Lahat natuwa na baka nakakita na siya ng isa pang World Tree, pero sabi ni Alice, may nagpakita lang sa kanya, walang pakialam si A sa detalye, at sinabi na dapat nilang hanapin ang spirit. Biglang may blindfolded na mature mommy na nagsabi na sang-ayon siya sa kanya. Naguluhan si A kasi hindi niya kilala ang boses at hindi niya makita kung saan galing ito. Habang nag-iikot siya, narinig niya muli ang boses ng mommy, at sa pagkakataong ito, galing ito sa kama, paglingon niya, nakita niya ang blindfolded woman na nakahiga ng seductive sa kama. Nagpanik siya at tanong, sino ka ba? Tawag ng babae kay Yuri at sa iba niyang sisters, at sinabihan silang pumunta sa kanya. Agad na tumalon si Yuri at tinawag siyang elder sister Kirsch, pero lumalabas lang na illusion ito at hindi ang totoong katawan niya. Disappointed si Yuri, pero hindi pa rin maintindihan ni A ang sitwasyon, ipinaliwanag na si Kirsch ang second oldest ng World Tree Spirits, at shock si A na may World Tree Spirit na dumating sa kanya ng kusa. Nagpakilala siya, at nagsimulang lumapit ng masyado si Kirsch kay A na embarrass si A, at nagalit si Alice kay Kirsch dahil nag-hit on siya sa kanya. Sinabi niya sa sister niya na mag-focus na sa point. Sabi ni Kirsch, target ngayon ng demons ang isang World Tree at kailangan nila ang tulong ni A. Tinanong ni A kung saan ang World Tree ni Kirsch, pero sinabi niya na hindi siya ang nasa panganib kundi ang kanilang youngest at cutest sister na si Mai. Ipinaliwanag niya na ang hidden dungeon ni Mai ay parang buong forest, pero wala siyang guardian kasi namatay na ang iba noong sinubukan ng ilang greedy humans na kunin ang power ng World Tree. Nag-furious si A sa narinig, pero sinabi ni Kirsch na siya ang kasalukuyang nagbabantay kay Mai. Nagulat si A kasi hindi pwedeng iwan ng World Tree Spirits ang kanilang trees. Ipinaliwanag ni Pina na ang tatlong eldest sisters ay high-level spirits, kaya may freedom sila na gumalaw. Na-realize ni A na si Kirsch ang nagpro-protecte kay Mai hanggang ngayon, pero balak ng demon na dalhin siya. Sinabi ni Kirsch na tama siya, at ito ang inaasahan niya mula sa fiancé ni Yuri. Nag-stun si A sa salitang yon, isang word na nag-signify ng commitment. Biglang nagsimulang sumayaw si Kirsch parang TikTok at sinabi na ang katawan na nakikita niya sa harap niya ay illusion clone lamang. Habang ang totoong katawan ni Pina ay kasama ni Mai, tinanong ni Pina kung kaya niyang talunin ang demonyong nakatutok kay Mai gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Sagot ni Kirsch, kaya niya iyon, pero sobrang lakas ng kapangyarihan niya na baka aksidenteng sumabog pati ang kagubatan ni May kasama ang demonyo. Tinanong ni Pina kung gumagamit siya ng blindfold para itago ang kanyang mga mata at kontrolin ang kapangyarihan niya, at kinumpirma ito ni Kirsch. Napagtanto ni Pina na talagang malakas ang demonyo kung hindi ito kayang talunin ni Kirsch nang hindi ginagamit ang buong kapangyarihan niya. Hindi rin papayag si A na may sino man ang makasakit sa isang spirit ng World Tree. Sinabi niya kay Kirsch na pupuntahan niya si Pina at si Mai, at sagot ni Kirsch, alam ni Alice kung saan matatagpuan ang puno ni Mai. Di nagtagal, nakarating si A sa Cursed Forest, ang lihim na dungeon kung saan nakatago si Mai. Pinaliwanag ni Ursula na maraming sumpa sa kagubatan, at ang sinumang mahawa nito ay hindi na makakalabas. Pinagsama ni A ang 1000 MI ni Alice at ang kanyang appraisal skill para hanapin ang lokasyon ni Mai, ngunit napansin ni Pina na wala pa silang nakikitang halimaw o bitag. Pinaliwanag ni Ursula na may mga halimaw sa kagubatan pero hindi sila bobo, nagtatago sila kay A dahil masyado siyang malakas. Naintindihan ni A na dahil hindi na niya kailangan makipaglaban sa mga halimaw, pwede na siyang magmadali. Ginamit niya ang kanyang super speed para makarating kay Mai. Pero bigla siyang huminto nang maramdaman ang panganib. Nakita niya ang isang pulutong ng demonic beast na lumilipad, kinokontrol ng isang demonyong babae na si Hornet. Sinabi ni Hornet kay A na papatayin niya ito. Bigla namang dumating ang isang dambuhalang oso. Pinadala ni Hornet ang kanyang mga beast para labanan ito at kinain ng mga ito ang oso ng buo. Kampante ang demon niyang babae na hindi kakayanin ni A ang dami ng kalaban, pero biglang nawala si A at lumitaw sa likod niya, tinusok ang dibdib niya, hindi pa rin ito sapat para patayin si Hornet. Nagbago siya sa anyo ng pulutong ng mga beast at kumalat, sinasabi kay A na hinding-hindi niya mahahanap ang totoong katawan nito. Sagot ni A, hindi na niya kailangang hanapin, papatayin niya lahat ng demonyo.
Natuklasan na ni Ursula ang mga mahihinang punto ng mga beast at ginamit ang Iron Rain para bombahin sila ng fire bullets na tuluyang nagpuksa sa lahat ng sabay-sabay. Nagpanik si Hornet sa nakita niya at nagdesisyong umatras para iligtas ang sarili. Nakakita siya ng portal papuntang demonic realm at balak umalis. Pero nagulat siya nang lumabas si Iona mula dito at hindi natuwa na may demonyo na tumatakbo. Sinubukan ni Hornet na magpaliwanag pero tinanggihan iyon ni Iona at pinaputok siya papuntang Oblivion. Napansin ni Hornet na natagpuan na siya ni A, kaya lumingon siya at ipinakilala ang sarili bilang duke ng demonic realm. Sa kabila ng kanyang nakakabighaning lakas, hindi kumilos si A ngunit ramdam niya na sobrang malakas talaga ni Hornet. Humanga si Iona kay A at sinabi na magiging masaya raw patayin siya. Pero sagot ni A, hindi niya magkakaroon ng pagkakataon para gawin yon. Agad siyang nag-teleport sa likod niya at ginamit ang isang skill para drainin ang kapangyarihan niya. Nagulat si Iona dahil hindi niya ito inaasahan. Tumaas ang lakas ni A at sinimulang supalan siya. Hindi niya binigyan si Iona ng kahit kaunting pagkakataon, kinain niya ito sa ere at pinabagsak sa lupa. Nagtawanan si Iona dahil matagal na siyang hindi nakaharap ng kalaban na ganito kalakas. Agad niyang ginamit ang magic pistols para barilin si A. Sinabi niya na hindi niya madadodge ang espesyal na atake, pero hindi iyon balak ni A, parang walang hirap, pinaparry niya ang mga bala pabalik kay Iona. Naguluhan si Iona, hindi dapat posible yon. Sinubukan niyang tumakbo para iwasan ang bumabalik na atake, pero hindi siya kasing bilis at tinamaan siya. Hindi makapaniwala si Iona na naging ganito siya kaina dahil lamang sa isang beses na drain ni A sa kanyang kapangyarihan. Sinubukan niyang umatras pero bigla siyang lumitaw sa likod ni A at sa isang iglap, pinatanggal ang kanyang ulo. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari, kahit nahiwa na ang kanyang ulo, ipinaliwanag ni A na hindi lang isang beses niya na-drain ang kapangyarihan ni Iona. Sa bawat suntok niya, kinukuha niya ang kapangyarihan ni Iona. Sa ngayon, mas mahina pa siya kaysa sa isang ordinaryong halimaw. Nabigla si Iona at hindi makapaniwala. Ang babaeng ito raw ay isang elite sa tuktok ng Demon Hierarchy. Tinawag niya si A na duwag sa paggamit ng mandarayang taktika at nag-activate siya ng portal pabalik sa Demon Realm. Nangako siya na papatayin si A sa susunod nilang pagkikita. Balak sundan ni A si Iona pero pinigilan siya ni Ursula, kailangan muna nilang mahanap si Mai at si Kirsch. Pumayag si A at di nagtagal, natagpuan niya ang isang magic barrier na nagtatago sa lokasyon ni Mai mula sa lahat. Nag-isip si A kung paano makakapasok pero bigla na lang nag-deactivate ang barrier at lumitaw ang isang gate sa harap niya. Pumasok siya sa gate at natagpuan ang isang payapa at masayang lugar kung saan naghihintay ang totoong Kirsch. Agad siyang niyakap ni Yuri at nagkaroon pa sila ng secret handshake kasama si Pina. Tinanong ni A si Kirsch tungkol kay Mai at sinabi nito na natutulog siya sa kanyang afternoon nap ngayon. Natagpuan ni A ang cute na sanggol na mahimbing ang tulog at nagpa siya siyang huwag na itong gisingin. Pero nadapa siya sa isang sanga, nagulat si Mai at biglang umiyak.